Hindi tumitigil ang impyernong nararanasan ng mga mananakop ng Crimea mula sa Ukraine. Lalo lang itong lumalakas. Paano? Pinutol ng Ukraine ang isa pang mahalagang rutang panlupa papuntang Crimea habang umaatake mula sa magkabilang panig. Hindi na peninsula ang Crimea, isla na ito ngayon. Hiwalay, walang suporta. Sobrang perpekto ng plano ng paglayan ng Ukraine. Kaya nagiging nakamamatay na bitag ito sa mga Ruso. Nawawalan na ng kontrol si Putin. At ang pinakamagandang bahagi nito ay nakita na ng Russia ang lahat ng ito. Pero wala pa rin silang nagawa para pigilan ito. Dadalin namin kayo sa Kerch Strait. Matagal ng rutang logistical ng Russia ang kipot na ito at naging isa rin sa pinakamalakas nitong sandata. Ngayon, may mid-range strike drone ng Ukraine. Kaya ang Kerch Strait ay naging problema mula dating asset. Iyan mismo ang nakita natin noong gabi ng Hunyo 21. Paulit-ulit na umatake ang Ukraine. Pagsapit ng pagtatapos ng pambubomba ng drone, naiulat na may mga sunog sa sinakop na Kerch, pati na rin sa Port Kavkaz ng Russia, na nasa rehiyon ng Krasnodar, at sa loob mismo ng Crimea. May bagong mahalagang daanan na nabuksan. Umagos na parang rumaragas ang dugo ang gasolina at supply mula Russia. Hindi inililihim ng Ukraine ang lahat ng ito, ang Ukraine dito. Matapos ang mga pag-atake, nagpost si Pangulong Volodymyr Zelensky sa Telegram para ipakita kay Putin ang kabiguan ng Russia. Ibinahagi ni Zelensky ang video ng resulta ng isang pag-atake ng Ukraine at idineklara na tinarget kagabi ng ating long-range sanctions ang military logistics, industriya ng langis at air defense ng mga mananakop. Tugon ito sa malulupit na pag-atake ng Russia sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa Security Service ng Ukraine, Unmanned Systems Force, Defense Intelligence, at Special Operations Forces sa matagumpay na operasyon 300 kilometro mula frontline. Kumpiyansa ang Ukraine sa kanilang deklarasyon dahil may dahilan sila. Alam nilang naipit na ang Russia sa Crimea at wala nang magawa si Putin. Nakita natin noong Hunyo 21 na dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, hindi sapat ang mga solusyon ng Russia laban sa pagharang ng Ukraine sa supply papuntang Crimea. Ang pagsasama ng ulat ng mga saksi, satellite fire detection at sariling ulat ng Ukraine ang nagpapaliwanag sa buong kwento. Tinamaan ang mga pasilidad sa magkabilang panig ng Kerch Strait, kabilang ang oil logistics sa Krasnodar at oil depot sa Kerch. Ginagamit ang dating pasilidad sa paglilipat ng gasolina sa Crimea at mga okupadong teritoryo. Matatagpuan ito sa Chuska Spit at isa sa pangunahing sentro ng lohistika ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ang Port Kavkaz sa Krasnodar ay mahalaga para mapanatili ang supply ng mga mananakop sa Crimea at katimugang Ukraine. Ang nasusunog na oil depot ay ibig sabihin mas kaunting gasolina para sa mga puwersa ni Putin. Maaring tinarget ng Ukraine ang e-gas terminal, liquefied gas complex sa depo at sinira ang supply ng gasolina. Ibinunyag ng Crimean Wind Telegram Channel na natukoy ng satellite monitoring ng NASA ang thermal anomalies sa Kerch Strait na nagsimula bandang 1:00 ng madaling araw. Ang thermal anomalies ay nangangahulugang malalaking sunog na nakakatakasan. Ayon sa United 24 Media, iniulat ng mga saksi na may pagsabog, drone at nabigong depensang panghimpapawid ng Russia laban sa mga pag-atake sa Kerch, Bakhchisaray, Sevastopol at Simferopol. Kumakalat na ang mga video sa social media. Bukod sa Crimean Wind Channel, ipinakita rin sa X video ni Serhiy Stenenko ang nagliliyab na Kerch Port matapos ang drone strike ng Ukraine. Nakikita natin ang malalaking apoy, makapal na usok at mga video ng sunog na dulot ng Ukraine. Lahat ng ito ay nagsisimula ng maging karaniwang tanawin sa pananakop ni Putin. Isang bansang hindi inaasahang tatama sa Russia ang halos araw-araw nagpapadala ng mga drone para sirain ang enerhiya ng Russia at pahinain ang supply sa Crimea. Masama na para sa Russia ang pag-atake mula sa dalawang panig, ngunit hindi pa rito natapos ang Ukraine. Naglabas ng kawili-wiling post sa Telegram ang task force ng Krasnodar, Russia matapos atakihin ng Ukraine. Noong gabi ng Hunyo, 21 may isang namatay sa Kerch Ferry Crossing
matapos atakihin ng kalabang puwersa. Inatake ang Panagia Ferry sa Kerch Ferry Crossing sa Temryuk. Batay sa ulat, isang namatay at isang nasugatan. Sinusubukan ng Russia na palabasin na inatik ng Ukraine ang ferry ng civilian dahil hindi ito nagbanggit ng layuning militar sa pag-atake. Nagsisinungaling ang Russia. Hindi cruise ferry ang Panagia. Ayon sa United 24 Media, mas naging mahalaga ang ferry para sa lohistika ng Russia matapos paulit-ulit na atakihin ng Ukraine ang Kerch Bridge na nag-uugnay sa Russia at Crimea. Kaya napilitan ng mga tauhan ni Putin na tigilan ang rutang iyon. Iniulat ng outlet na naidokumento ng open source analyst na ginamit ang ferry na ito sa paglipat ng mga piyesa ng air defense missile at kagamitang militar mula mainland Russia papuntang Crimea. Hinangad ng task force ni Pangulong Zelensky na paniwalaan mong walang awang pinatay ng Ukraine ang isang tao sa ferry. Ang hindi nila sinasabi sa iyo ay ang ferry na ito ay isang gamit militar at tinamaan ito ng matindi ng Ukraine. Pagkatapos ng pag-atake sa ferry, nagpanik ang Russia sa tugon nito. Sinuspinde ang lahat ng ferry sa pagitan ng Port Kavkaz at Kerch at inutusan ng Russia ang militar na gumamit ng rutang panlupa sa Rostov-on-Don, Melitopol, Mariupol at Simferopol. Magandang ideya yon. Hindi naman parang binobomba ng Ukraine ng drone hellfire ang RR-200 at 80 highway na nagdudugtong sa mga rehiyong ito nitong mga linggo. Sandali, yan mismo ang ginagawa ng Ukraine. Sinabihan ng mga tauhan ni Putin na kailangan nilang tumalon mula sa isang panganib, papunta sa mas matinding panganib sa isang rutang panlupa na kontrolado ng mga drone ng Ukraine. Iyan ay matinding kawalan ng pag-asa at nagpapakita ng hirap ng Russia sa pag-supply sa mga mananakop sa Crimea. Ang solusyon ni Putin sa pagkakaputol ng isang mahalagang daluyan ng tubig ay ang pagpapadala ng kanyang mga sundalo sa isang highway ng kamatayan kung saan maaring umatake ang mga drone ng Ukraine anumang oras. Hindi kayang protektahan ng Russia ng husto ang kargamento at supply nila sa RR-200 at 80. Dahil mahina na ang kalsadang yon, pati buong Crimea at mga rutang logistical nito, mas naging target ito ngayon. May isa pang mahalagang pinatumba ng Ukraine sa pagsalakay noong Hunyo 21. Mas marami pang air defense na dapat sana'y nagpuprotekta sa lahat ng ito. Ibinunyag ng Secret Service ng Ukraine o SBU ang lahat sa isang post sa Telegram na nagsasabing, bukod pa rito, pinatigil sa paggana ng SBU at SOU ang 4 na radar station mula sa S-400 anti-aircraft missile system at 2 Pantsir anti-aircraft missile at gun system na direktang matatagpuan sa Crimean Bridge. Ang mga unit ng air defense na yon ay nakapwesto malapit sa tawiran na tinarget ng Ukraine makalipas ang ilang sandali. Kaya makikita natin dito ang isang napakatalino at may antas na paraan ng pag-atake. Tanggalin muna ang air defense bago tamaan ang target. Pero igit pa rito, dahil sa pagkawala ng 3 pang air defense system na nagpoprotekta sa Crimea at logistics nito, mas malaki ngayon ang problemang kinaharap ng Russia na dahilan kung bakit ito nagiging posible. Nauubos na ang air defense ng Russia. Ibig sabihin, unti-unting nagiging isla ang Crimea mula sa pagiging peninsula at hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Layunin ito ng Ukraine at bahagi ng planong hindi matatakasan ng Russia. Bago tayo magsimula, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribe, pindutin na ang button bago tayo magpatuloy sa ulat. Linawin natin, umaasa ang mga puwersa ng Russia sa sinakop na Ukraine sa Crimea. Sa panahon ng pananakop ni Putin, ginamit ng Russia ang lokasyon ng Crimea para mapanatili ang supply sa kanilang tropa sa Ukraine. Ngayon, nagbabago na ang sitwasyon at inilahad ni Mikhailo Fedorov, Defense Minister ng Ukraine, kung paano ito nangyayari. Sabi niya, ginagawa ng Ukraine na parang isla ang Crimea na magdudulot ng mga hindi inaasahang epekto para sa mga Ruso. Hindi na nagsalita pa si Fedorov, baka ayaw niyang masira ang sorpresa. Pero maaari tayong maghakahaka at may 3 posibleng senaryo na maaaring gawin ng Ukraine kung ipagpapatuloy nito ang lahat para ihiwalay ang Crimea. Ang Crimea ang nagsusupply sa tropang Russian sa sinakop na bahagi ng Zaporizhia. Ang tropang iyon ay susugod sa kabisera ng rehiyon at inutusan ni Putin na sakupin ng Russia ang lungsod bago matapos ang tag-init. Mabagal na ang pag-usad
Sa kabila ng pinaigting na mga pag-atake, iniulat ng RBC Ukraine na nabigo ang Russia na makagawa ng anumang kapansin-pansing pag-usad sa rehiyon ng Zaporizhia. May mahigit 2 buwan na lang ang mga tauhan ni Putin para tuparin ang layunin ng kanilang pinuno. Pero mukhang malabo na. Kung mapuputol ang mga puwersang iyon mula sa Crimea, hindi na posible ang biglaang pag-atake. Mananatiling matatag ang lungsod ng Zaporizhia. Haharapin ng Russia ang bagong taon nang hindi na pakinabangan ang tag-init at naroon pa ang Kherson. Maaring alam mo na ang particular na oblast na ito ay naging laman ng balita nitong mga nakaraang linggo. Noong unang Hunyo, inatake ng Ukraine gamit ang drone ang Chernobyl Bridge na nag-uugnay sa Kherson at Crimea, kasunod ng mga pag-atake sa ibang tawiran na ginamit ng Russia para sa logistics. Iyan pa lang ay nagpapahiwatig na ng isang malinaw na pangalawang epekto ng ginagawa ng Ukraine na gawing isla ang Crimea. Talagang magsisimulang mahirapan ang Russia na mapanatili ang kontrol sa mga sinakop na reyon ng Kherson. Napilitang iwanan ng puwersa ni Putin ang kabisera ng oblast noong 2022 dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine na tumama sa logistika ng Russia sa kanlurang pampang ng ilog Dnipro. Kaya hindi na nila mapanatili ang lungsod. Ang nangyayari sa Kherson ay kapareho ng estratehiyang ginagawa sa mas malawak na antas. Ayon sa Al Jazeera, kontrolado ng Russia ang halos 75% ng Kherson at Zaporizhia pagdating ng tag-init 2025. Ang ginagagawang pagbubukod ng Ukraine sa Crimea ay lalong pahihirapan ang Russia na kontrolin ang mga bahagi ng oblast na mahina na ang kanilang hawak. Mapipilitan si Putin na magdesisyon. Magpapadala ba siya ng mas maraming tropa mula sa iba pang mga sinakop na rehiyon upang mapanatili ang kontrol sa Kherson o bibitawan na ito pabor sa Ukraine? Wala sa dalawang pagpipilian ang maganda para kay Putin. Dito tayo dadalhin sa ikatlong di inaasahang bunga ng ginawang isla ng Ukraine, ang Crimea. Kung tuluyang mahiwalay ng Ukraine ang Crimea, kakailanganin ni Putin gumawa ng malaking desisyon. At hindi pa tapos ang trabahong iyon. Itutuloy pa ba niya ang pagpapadala ng tropa sa Donbas na sentro ng usapang kapayapaan ng mahigit 1 taon? Gustong-gusto ni Putin na isuko ng Ukraine ang rehiyong iyon at binigyan niya ng mahirap na utos ang mga sundalo na maagaw ito bago mag-Setyembre. Kaya alam nating porsigido siya. Ililipat ba ni Putin ang dagdag na puwersa at kagamitan sa Crimea para palakasin ang depensa at kontrahin ang pagkakabukod nito na posibleng magpahina sa opensiba sa Donbas at maglantad sa likuran ng Russia sa mas maraming pag-atake sa himpapawid? Parehong hindi maganda ang pagpipilian. Kahit ano pa ang piliin, mawawala kay Putin ang anumang kontrol na akala niya ay hawak niya sa isang rehiyon na sinasabi niyang dapat ay nasa ilalim ng kontrol ng Russia. At itinutulak siya ng Ukraine na magdesisyon na. Bukod sa pag-atake sa lohistika ng Russia, tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang Crimea. Noong Hunyo 21, inanunsyo ni Sergei Aksyonov, puppet na gobernador ni Putin sa peninsula, ang pagsuspinde ng lahat ng bentahan ng fuel sa mga gasolinahan sa parehong araw na nasunog ang malaking imbakan ng gasolina. May limitasyon ang sitwasyong ito bago mapilitan si Putin magdesisyon. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit perpekto ang plano ng Ukraine para sa Crimea. Ang nakikita natin dito sa lahat ng ito ay ang Ukraine na tinutupad ng isang plano na simple sa pinakadiwa nito, pero isinasagawa ng napakagaling. Kaya wala talagang takas ang Russia. Malinaw na ipinaliwanag ni Ben Hodges, dating komander ng US Army Europe, ang plano. Sinabi ni Ben Hodges sa Ukraine Informer noong Mayo 27 na ang Crimea ang susi ng digmaan at ipinaliwanag ang ginagawa ng Ukraine. Para sa akin, simple lang ito. Parang ganun na rin. Ang unang yugto o unang hakbang sa pagpapalaya ng Crimea ay ang ihiwalay ito. Putulin ng kalsadang papunta sa Zhankov, sirain ang tulay ayon kay Hodges bago niyang idagdag. At pagkatapos, pangalawa, at ito ang sagot sa maganda mong tanong, ay gawing hindi na magamit o hindi na kapaki-pakinabang para sa mga Ruso. Ibig sabihin, kayanan ng Ukraine tamaan ng lahat ng bahagi ng Crimea. Mayroon kang mga tumpak na pag-atake na kayang umabot kahit saan at wala ng misteryo kung nasaan ang mga Ruso, nasaan ang mga paliparan, nasaan ang Navy, anuman ang natitira pa nila, mga supply, nandoon na lahat. Patuloy mo lang bombahin para malaman ng mga Ruso na hindi na sila dapat manatili. Wala nang silbi sa kanila ang Crimea. Sa madaling salita, ito ang ginagawa ng Ukraine.
Ang paghiwalay sa Crimea ay naglalayong palakihin ang panganib sa mga lugar tulad ng Kherson at Zaporizhia para sa Russia. Ang pagputol ng supply mula Crimea ay magdudulot ng mas maraming pagkamatay sa mga sundalo ni Putin na kulang sa gamit at magbibigay ng pagkakataon sa Ukraine na magsagawa ng kontra-opensiba laban sa huminang puwersa ng Russia. Pero ang layunin ay mabawi ang Crimea. At sa halip na magpadala ng mga tropa sa peninsula, ang ginagawa ng Ukraine ay gawing hindi na posible para kay Putin na mapanatili ang Crimea. Ayon kay Hodges, alam ng Ukraine ang lokasyon ng lahat ng pangunahing target militar sa isla. Ang patuloy na kampanya laban sa depensa ng himpapawid ng Crimea ay nagpapadali sa pagtama ng mga target. Ngayon na winawasak ng Ukraine ang logistic ng Russia, papasok at palabas ng peninsula, lumala ang problema ng Russia. Isa-isa nang napuputol ang mga koneksyon. Ang pag-atake noong Hunyo 21 ay nangangahulugang may isa na ngamang rutang ginawang death zone ng Ukraine. Malapit nang maputol ang Crimea at tila nagiging isla na ito. Halos nakablokade na ang peninsula na makakaapekto sa kampanya ng Russia sa Ukraine. Ngayon, layunin ng Ukraine na hindi lang panatilihin kundi palawakin pa ang pressure sa Crimea. Kailangang bumilis ang pag-atake at ayon sa Euromaidan Press, ito na ang nangyayari ngayon. Sinasabi nito na ang K-2 unit ng Ukraine ay nagbibigay ng perpektong halimbawa pagdating sa kanilang kampanya ng pagsira sa mga supply truck ng Russia sa mga rutang logistical na nagsisilbi sa Crimea. Noong Abril, 258 pag-atake ang isinagawa ng unit na yon. Tumaas ito sa 344 noong Mayo. Pagsapapit ng kalagitnaan ng Hunyo, 215 sasakyan na ang natama ng unit na yon at inaasahang aabot ng 400 pagsapit ng katapusan ng buwan. Dito na naging seryoso ang dati ng nakakatakot na sitwasyon para sa Rusya. Alam ng Rusya na mangyayari ito, pero wala itong nagawa para pigilan. Hindi lihim ang plano ng Ukraine sa Crimea. Noong 2025, ginamit nila ang mga drone para atakihin ang depensa sa himpapawid at mga target militar sa peninsula. Noong taon ding yon, ipinakita ng Ukraine ang husay sa paggamit ng mid-range strike drone na malawak na naiulat. Ibinida ni Fedorov ang pagtaas ng produksyon at sinabi na ang Defense Ministry ng Ukraine ay nagkontrata ng 300% mas maraming mid-range strike drone sa unang 4 na buwan ng 2026 kaysa buong 2025. Kung alam ng Russia ang lahat ng mangyayari, bakit hindi nito napigilan ng Ukraine? Simple lang sagot, kulang sa air defense ang Russia. Matapos ang mahigit 4 na taon ng digmaan at kampanya ng Ukraine na nagdulot ng pagkawala ng 1,437 air defense systems ng Russia at patuloy pang nadaragdagan, ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, naiwan ang Russia na may butas-butas na air defense sa pinakamaganda. Kapag pinagsama mo pa yan sa katotohanang karamihan sa mga sistema ng Russia ay dinisenyo para harapin ang mga klasikong banta tulad ng cruise missiles, nagiging kapahamakan ang kahihinatnan nito. Ang pagpasok ng mga mid- at long-range na drone sa eksena ay isang bangumot para sa karamihan ng mga sistemang ito. Hindi sila dinisenyo para harapin ang ganitong uri ng mga target. Dagdag pa, mas lumalala ang sitwasyon dahil maraming drone ay gawa sa composite materials gaya ng plastic at plywood. Ang mga sistemang dinisenyo para subaybayan ang mga target gamit ang heat signatures ay walang magawa laban sa mga drone na hindi lumalabas sa kanilang radar. Ang depensa ng Crimea ay unti-unting bumabagsak. Mas malala pa, hindi makabili ang Rusya ng mga air defense na kailangan para patibayin ang depensa nito. Noong Hunyo 20, nakausap ng Euromaidan Press ang isang drone commander na may call sign na Charger. Habang nagtatrabaho kasama ang 400 at 13 Unmanned Systems Regiment ng Ukraine, sinabi ni Charger na ang malaking problema ng Rusya ngayon ay hindi ito makakuha ng mga microchip na kailangan nila para makagawa ng mas maraming air defense. Mahal ito dahil kakaunti lang ang mapagkukunan. Sabi ni Charger, kahit maghagi sila ng sako ng dolyar sa manufacturer, hindi agad magkakaroon ng air defense dahil walang microchip. Dagdag pa niya, walang device na lalagyan mo lang ng pera at bibigyan ka na nito ng microchip na kumukontrol sa isang anti-aircraft missile.
Tandaan, kailangan din ng Russia ng microchip para sa mga missile laban sa Ukraine. Kung pinaboran mo ang isa, dehado ang kabila at Crimea ang nadurusa. May iba pang paraan ang Russia laban sa mga drone. Maaaring gamitin ng mga sistemang electronic warfare ang pag-jam ng signal para iligaw ang mga drone. O nagagawa sana nila yun noon. Ang mga drone ng Ukraine na ginagamit para ihiwalay ang Crimea ay hindi na kayang pigilan kahit ng jamming. Ang mga mid-range strike drone din ay kaya nang abutin ang likod ng Russia. Tulad ng Hornet na sumikat sa kampanya laban sa Crimea noong 2026, marami na ring gumagamit ng artificial intelligence para matamaan ang mga target. Tinatanggal nito ang mga signal na pwedeng i-jam. Kaya napipilitan ang Russia gumamit ng luma nilang air defense systems na patunayan ng kayang lampasan at tamaan ng Ukraine. Ibig sabihin ng lahat ng ito, wala nang sapat na kagamitan ng Russia para ipagtanggol ang sarili laban sa estratehiya ng Ukraine sa Crimea. Nakikikita ni Putin ang lahat ng nangyayari dahil hindi lihim ang mga plano ng Ukraine. Kaya hindi nabibigla ang Russia. Sa teorya, simple lang ang depensa. Pigilan ang mid-range strike drone ng Ukraine. Iyan ang magliligtas sa sinakop na Crimea para sa Russia. Pero hindi ito magawa ng Russia. Parang mga dagang naipit sa bitag ang mga tauhan ni Putin. Nasa baba na ang harang at alam ng daga ang problema, pero wala ng takas. Ang sugatang daga ay naghihintay na lang mamatay. Ganyan ang Russia sa Crimea ngayon. Nagbabantay, naghihintay at umaasa sa isang himala para mailigtas ang iligal nitong aneksasyon. Pero walang darating na himala. Sa Crimea at paligid nito, mas maraming mid-range strike drones lang ang paparating. Na-activate na ang bitag. Unti-unting nauubos ang buhay sa Russia. At sa huli, mamamatay din ang mga ilaw. Patapos na ang Crimea ni Putin. Ang digmaan ay hindi lang tungkol sa tao at kagamitan sa harap. Sa likod ng eksena, nandoon ang mga otak. Ang mga sentro na namamahala sa propaganda at nagpapanatiling umaandar ang buong militar. Iyan ang silbi ng Dugna Space Communication Center para sa Russia. Matatagpuan sa rehiyon ng Moscow. Ang sentrong ito ay isang mahalagang sentro para sa lahat. Mula sa mga command at control center sa harapan hanggang sa mga mensaheng puno ng propaganda na ipinapakalat ng Kremlin sa mga mata at tainga ng mga tao sa loob ng Russia at sinakop na Ukraine. Mahalaga ang Dubna sa digmaan ng Russia. Parang nilobotomya ito ng Ukraine. Nagkakagulo sina Putin at mga kasamahan habang nasusunog at mausok ang satellite hub. Kinumpirma ng pangkalahatang staff ng Ukraine ang pag-atake nila sa Dubna Space Communication Center noong Hunyo 21 na tumagal hanggang madaling araw ng Hunyo 22. Muling nalusutan ng Ukraine ang air defenses ng Moscow at nasira nila ang mahalagang target na hindi inaasahan ng Kremlin. Nagpost ang pangkalahatang staff sa Telegram ng larawan ng makapal na usok mula sa Dubna Center at kinumpirma ang pag-atake ng puwersa ng Ukraine. Tinaman ang sentro ng komunikasyon sa kalawakan sa Dubna, Moscow. Makapal na usok ang nakita sa pasilidad. Inaalam pa ng pangkalahatang staff ang pagkalugi ng kalaban. May bagong impormasyon mula sa open source na mamamahayag. Nagbahagi ang OSINT Intuit X account ng dagdag na larawan ng pag-atake at isang maikling video ng usok. Sa likuran, tila naririnig natin ang tunog ng mga air defense na sinusubukang pigilan ang mga sandatang ipinadala ng Ukraine. Malinaw na nabigo sila dahil hindi masusunog ang mahalagang satellite station kung nagtagumpay sila. Malaking dagok ang nagawa ng Ukraine sa puwersa ng Russia sa unahan at sa pagtatangkang lasunin ng Kremlin ang isipan ng tao gamit ang kanilang kwento. Para maintindihan kung bakit, kailangan pa nating siya sa atin ang Dubna Center. Ang pasilidad ay mayroong medyo kawili-wiling kasaysayan at noong unang panahon, nagsilbi ito sa isang medyo inosenteng layunin. Sabi ng United, 24 media ang Dubna ay isa sa pinakamalalaking satellite teleport ng Russia na ground hub para ikonekta ang satellite sa terrestrial communications network. Sa madaling salita, kailangan ang mga hub na ito upang matiyak na gumagana ang mga satellite TV. At iyan talaga ang orihinal na layunin kung bakit itinayo ang Dubna.
Itinatag ng Ministry ng Komunikasyon ng Soviet noong 1900 at 80 itinayo ang Dubna bago ang Moscow Summer Olympics para mag-broadcast ng live coverage ng mga laro sa TV sa Europa at Amerika. May malungkot na kabalintunaan dito. Pinagbubuklod ng Olympics ang mga tao mula sa iba't ibang bansa para sa palakaibigang paligsahan na walang politika o galit. Yon ang diwa ng palaro, kahit hindi laging nangyayari sa aktwal. Ang Dubna ay maaaring at dapat sanay naging kasangkapan na magagamit ng Russia upang mapalaganap ang pagkakaisa at mas malawak na komunikasyon. Pero tulad ng iba sa Russia, lalo na nang umangat sa kapangyarihan si Vladimir Putin, ito ay nagamit ng mali para sa militar. Nagsimula ang pagbaluktot na yon matapos ang pagtatapos ng Olympics. Bagamat hindi naman ito agad naging masama noong panahong yon. Sa huling dekada ng Soviet Union, ginamit ng Kremlin ang Dubna bilang ligtas na komunikasyon sa ilang kanluraning bansa. Maaring ginamit ang satellite hub na ito sa negosasyon at pagtulong sa post-Soviet Russia na makipag-ugnayan sa ibang bansa. Sa pagdaan ng panahon, lumaki ang hub. Dati, 2 malalaking antena lang ito. Pero ngayon, ang Dubna ay may higit 20 antena na may iba't ibang laki na ginagamit sa pagsubaybay, telemetry at command ng malaking bahagi ng 300 satellite network ng Russia. Dahil sa laki nito, hindi maiiwasan ng Russia ang paggamit ng Dubna sa militar. Iyan ang nakikita natin ngayon. Kahit pinapatakbo ng Russian Satellite Communications Company na tila sibilyan, ginagamit pa rin ng militar ng Russia ang Dubna. Kaugnay ito sa estratehikong intelihensya at depensa ng Russia. Sa sinakop na Ukraine, ang mga sentro tulad ng Dubna ang nagbibigay daan para gumana ang marami sa mga command and control center ng Russia. Mahalaga ang satellite hub na ito sa paggamit ng Russia ng mga drone at electronic warfare systems. Ginagawa nito ang lahat habang tinutupad ang orihinal nitong layunin na tiyaking makapag-broadcast ang mga istasyon ng telebisyon sa pinakamaraming tao. Ngayon, may kasamang Kremlin propaganda ang mga broadcast na yon. Ipinapadala ito sa buong Russia at sinakop na Ukraine. Ipinapakita ng lahat ng ito na ang Dubna ay isang pasilidad na may 2 gamit para sa Russia at ginawa itong lehitimong target militar para sa Ukraine. May usok na tumataas mula sa Russian satellite station na yon. Patuloy pang sinusuri ang kabuuang pinsala ayon sa General Staff ng Ukraine. Hindi pa natin alam kung ilan ang nasawi o nasugatan sa pag-ataking ito kung meron man. Hindi rin natin tiyak kung ano mismo ang natamaan ng Ukraine sa satellite center. Maaring 1 o 2 antena lang o maaring mismong buong sistema ng kuryente ng istasyon ang tinamaan. Mas marami pang susunod mula sa Ukraine sa paglipas ng panahon. Nakakagulat na naging bukas ang Russia tungkol sa bagong pag-atake. Ayon sa Reuters, naglabas ang Russian News Agency TASS ng hindi pangkaraniwang dami ng impormasyon para sa isang state-run service na kadalasang itinatago ang balita ukol sa mga atake ng Ukraine. Iniulat ng TASS na ang Dubna ay napailalim sa isang malawakang pag-atake ng drone ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sinabi rin na hindi naapektuhan ang serbisyo sa telebisyon ng pag-atake, pero mahirap tiyakin ito dahil sa pinagbulan ng balita. Ayon sa TASS, walang nasaktang empleyado ng sentro sa pag-atake ng Ukraine. Kaya kumikilos ang Russia na parang normal lang ang lahat sa Dubna. Ngunit iba ang sinasabi ng mga larawan at video ng uso. Tinamaan na ang Dubna, kaya posible ulit itong tamaan. Kung sinusubaybayan mo ang mga ulat namin tungkol sa mga pag-atake ng Ukraine, alam mong may particular na pattern na nangyayari. Bihirang umatake ang Ukraine ng iisang target lang. Kapag lumilipad ang drone ng Ukraine, tinatarget nila ang iba't ibang bahagi ng Russia at mga sinakop na teritoryo, tulad ng nangyari noong ika-21 hanggang ika-22 ng Hunyo. Ayon sa New Sky, inatake rin ng Ukraine ang ilang sentro ng lohistika at drone habang papunta ang mga drone sa Dubna. Sa Zaporizhia, inatake ng drone ng Ukraine ang tulay malapit sa Vasilivka bilang bahagi ng kampanya para ihiwalay ang Crimea. Itinigil na ang trapiko sa tulay na yon. Sinamahan ang pag-atake na yon ng isang strike laban sa Port Kavkaz na nasa rehiyon ng Krasnodar ng Russia.
tinamaan ng Ukraine ang dalawang ferry na parehong ginagamit para magdala ng mga supply at kagamitang militar. Muli, pangunahing target ang Crimea. Ang mga pag-atake ay ginagawa sa mga mahalagang lugar sa Kerch Strait na dinadaanan ng Russia para iwasan ang Kerch Bridge at magdala ng supply sa Crimea. Tintarget din ng Ukraine ang drone control point, training range at ilang command at observation point sa mga sinakop na teritoryo at sa Belgorod ng Russia. Ang mga ito ay ginagamit para i-coordinate ang mga pag-atake ng Russia laban sa mga reyon ng Sumy at Kharkiv ng Ukraine, ayon sa ulat ng News Sky. Dahil dito, naging abala ang Ukraine noong Hunyo 21. Pero kahit nakahanga-hanga ang lahat ng iba pang mga pag-atake, lalo na ang mga nagpapatuloy sa kampanyang ihiwalay ang Crimea, ang Dubna pa rin ang umagaw ng lahat ng balita. Sa ngayon, mag-ooperate tayo sa palagay na nagawa ng Ukraine na magdulot ng sapat na pinsala para mapatigil ang Dubna, kahit pansamantala lang. Dito tayo mapapaisip, ano ang ibig sabihin nito para sa digmaan sa Ukraine? Bago sagutin ang tanong, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung gusto mo ang mga palabas dito, mag-subscribe ka. Araw-araw kami nagpo-post ng ganitong video. Ito ang kahulugan ng pagtama sa Dubna para sa Ukraine at Russia. Magsisimula tayo sa mensaheng ipinadala lang ng Ukraine. Ang satellite center ng Dubna ay nasa Moscow Oblast at hindi dapat galawin. Napapaligiran ng mga air defense tulad ng lahat ng bagay sa Moscow. At daan-daang kilometro ang layo mula sa mga frontline, ang Dubna ay dapat na uri ng target na hindi kailanman, kahit sa 1,000,000 taon, matatamaan ng drone. Akala ni Putin yun nang simulan niyang pananakop noong Pebrero 2022. Nung panahong yon, tama si Putin dahil wala pang kagamitan ang Ukraine para sa ganitong pag-atake. Ngayon, 2026 na at may kagamitan na ang Ukraine, napatunayan pa nitong kayang tamaan ang Moscow ng paulit-ulit at halos walang magawa ang depensa ng Russia dito. Nagdulot ng kaguluhan ang pag-atake sa Dubna, lampas pa sa usok mula sa satellite hub ng Russia. Iniulat ng bagong boses ng Ukraine na sinabi ni Sergei Sobyanin, alkalde ng Russia, na halos 80 drone ang napabagsak ng depensa ng himpapawid ng Russia na nagdulot ng pagkansela o pagkaantala ng 367 flight sa mga paliparan sa Moscow. Nahihirapan si Sobyanin dahil napipilitan siyang maglaan ng maraming oras sa usapang drone ng Ukraine at wala ng oras mag-enjoy bilang kaalyado ni Putin nitong mga linggo. Ang pag-atake sa Dubna ay isa sa mga bagong halimbawa ng drone ng Ukraine na tumatama sa Moscow Oblast. Wala pang isang linggo bago yon, noong gabi ng ika-17 hanggang ika-18 ng Hunyo, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang pangunahing oil refinery ng Moscow, ang Kapotnya, na tinawag ng Russia na pinakamalaking pag-atake sa reyon sa loob ng 2 taon. Epektibo ang pag-atake, nasunog ang Kapotnya at nagreklamo ang mga taga-Moscow sa itim na ulan ng langis. Bagamat sinasabi ng Russia na walang ganong ulan ng langis, malinaw sa footage ng pag-atake na sumabog ang takip ng oil storage tank, posibleng dulot ng pumalyang Russian air defense missile. Mahirap itanggi ang epekto ng pag-atake ng Ukraine. Nagpadala ang Ukraine ng mensahe sa Moscow noong Hunyo 17 at inulit ito noong Hunyo 21. Ulan man ng langis o hindi, hindi lang basta abot ang Moscow, isa itong aktibong target. At iyan ang isa sa mga pangunahing punto ng pag-atake sa Dubna. Kahit ano pa ang pinsalang nagawa sa mga pasilidad ng Russia, ginagamit ng Ukraine ang mga pag-ataking ito para ipaalam sa mga taga-Moscow na hindi kayang protektahan ni Putin ang kanilang teritoryo. 2 beses na tinamaan at napinsala sa loob ng 1 linggo ang pinakaprotektadong oblast sa Russia. Sa psikolohikal na aspeto, malaking dagok yon para sa Russia. Hindi mapapaniwala ng propaganda ang mga taga-Moscow kapag kitang-kita nila ang usok mula sa oil refinery at satellite hub. Ipinapakita ng usok na yon sa kanila na ang sinasabi ng Ukraine tungkol sa pagkakaroon ng mga sandata
na kayang tumama sa mga target hanggang 3,000 kilometro ang layo ay hindi basta yabang lang. Totoo ito at patuloy na pinapatunayan ng Ukraine. Tungkol sa propaganda, tatalakayin natin mamaya ang ibig sabihin ng pag-atake sa Dubna. May mga implikasyong militar na dapat isaalang-alang sa pag-ataking ito. Command post, drone center, at electronic warfare system. Nakasalalay ang lahat sa pagtakbo ng Dubna sa buong kapasidad. Kaya ang pagkawala ng satellite hub na ito ay maaring magdulot ng matinding dagok sa mga puwersa ng Russia sa mga sinakop na teritoryo at sa mga frontline ng Ukraine. Tandaan ang nabanggit natin ukol sa gamit ng Dubna. Matapos ang Olympics, ginamit ng Russia ang satellite para magbukas ng secure na komunikasyon sa ibang bansa. Makatuwirang isipin na gumagamit din ng ganitong channel ang mga command at control center sa Ukraine, lalo na ngayong lumaki na ang Dubna. Masama para sa Russia kung mawalan sila ng secure na komunikasyon at kakayahang mangolekta ng datos mula sa Dubna. Ang command at control center ay mahalagang pasilidad na ginagamit ng militar para magbantay, magsuri at mag-manage ng mahahalagang sistema. Ibig sabihin, nagsisilbi itong sentrong lugar kung saan maaring mag-utos ang mga commander sa kanilang tropa at magkoordina ng mga pag-atake sa harapan. Kailangang naka-encrypt ang komunikasyon para hindi masalo ng kalaban at tuloy-tuloy ang daloy ng datos sa command at control center para mabigyan ang commander ng kabuuang tanaw sa labanan. Kung bumagsak ang Dubna dahil sa sunod-sunod na pag-atake at napatunayang kayang tamaan ng Ukraine ang satellite hub, magdudulot ito ng kaguluhan sa mga Ruso. Pinakamalaking maaapektuhan ang mga pagsalakay sa harapan na tiyak magreresulta sa mas maraming casualty sa hanay ng mga Ruso habang higit 1.39 milyong katao na ang nawala sa bansa. Nariyan pa ang mga drone, ngunit dahil sa pagkawala ng satellite-based na komunikasyon sa pagitan ng Moscow at command node sa Ukraine, hindi na magabayan ng tama ng mga komander ang kanilang drone units dahil walang utos na natatanggap. Posible rin na may papel ang Dubna sa pagtulong sa satellite navigation na naka-integrate sa maraming strike drone ng Russia. Ayon sa New Sky, mahalaga ang Dubna sa kontrol ng unmanned aerial vehicle kaya makatuwiran ang mga palagay na ito. Kahit na marami nang napag-usapan tungkol sa Ukraine at sa mahusay nitong drone strategy laban sa Russia, hindi natin maaring baliwalain ang katotohanang malawak ding gumagamit ng mga drone ang Russia. Noong Mayo, nagpakawala ang Russia ng 8,150 drone laban sa Ukraine, patunay ng laki ng kanilang long-range campaign. At ayon sa Moscow Times, plano ng Russia na gumawa ng 73 milyong FPV drone sa 2,026 na katumbas ng humigit kumulang 20,000 unit bawat araw. Malaking banta talaga sa Ukraine ang mga drone ng Russia. Kung pansamantalang isinara ang Dubna, makakaginhawa ito sa tropa at sibilyan ng Ukraine. Mapipilitang magpaliban ng kanilang mga pag-atake ang mga unit ng drone ng Russia sa harapan, lalo na kung hindi sila nakakatanggap ng impormasyon mula sa mga command at control center. Ang mga strike drone ng Russia na gamit ang satellite navigation ay maaring hindi makalipad o mas madaling harangin ng air defense at electronic warfare techniques. Ayon sa New Sky, mahalaga rin ang Dubna sa paggamit ng Russia ng EW systems sa Ukraine. Karaniwan, gumagana ang mga ganitong uri ng sistema sa pamamagitan ng pag-jam ng satellite signals na ginagamit ng kalabang sistema tulad ng drone o missile. Kailangan ng Russia ng access sa satellite network nila para magpadala ng jamming signals. Gusto nung Russia gamitin ang downlink jam. Ibig sabihin ay pag-abala sa satellite signal habang bumababa ito sa receiver. Ayon sa Modern War Institute sa West Point, kung tama ang New Sky, posibleng nagbibigay daan ang Dubna sa mga sistemang EW ng Russia na magsagawa ng ganitong jamming. Kung di gumana ang Dubna, di mangyayari yon at lalong magiging nakamamatay ang mga mid-range drone ng Ukraine. Ang mga drone na yon ay kasalukuyang ginagamit sa kampanyang logistics lockdown ng Ukraine na layuning siray ng logistics ng Russia sa malapit na likurang bahagi.
Ayon sa RBC Ukraine, kinumpirma ng French open source intelligence analyst na si Clement Mollard ang hindi bababa sa 500 ganitong pag-atake sa mga truck at transport vehicle lamang ng Rusya. Mula Mayo 1 hanggang Hunyo, 18 lahat ay nakumpirma sa pamamagitan ng video evidence. Ang pagkawala ng EW system ng Russia ay nadudulot ng mas maraming pag-atake na tumutulong sa layunin ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea at guluhin ang supply sa frontline. Ipinapakita ng lahat ng ito na ang Dubna ay isang malinaw na target militar para sa Ukraine. Ngayon, mag-focus tayo sa mas mapanlinlang na bagay. Nabanggit namin na ang Dubna ay mahalagang satellite hub ng state-controlled TV ng Russia. Sa madaling salita, nagiging tagapagkalat ito ng propaganda ng Kremlin sa Russia kahit hindi direkta. Sabi ni Putin, ang state-controlled na telebisyon ay para kontrolin ang naratibo. Nakita na natin ang ebidensya nito sa Russia bago pa maging presidente si Putin. Halimbawa, ang tangkang kudeta sa Russia noong 1973 ay nagresulta sa marahas na labanan para kontrolin ang Channel 1 station sa Ostankino, sentro ng telebisyon sa Moscow. Alam na ng mga nagtangkang magkudeta noon ang alam ni Putin na yon. Ang pagkontrol sa mga pinapalabas sa ere ay nangangahulugan ng pagkontrol sa isipan ng mga tao. Ayon sa isang ulat na inilathala ng Marlborough College, ang karaniwang Ruso ay nanonood ng humigit kumulang 4 na oras ng telebisyon bawat araw. At sinasamantala ni Putin ang katotohanan ito upang gamitin ang Russian State TV para gawing normal ang digmaan sa sarili niyang bansa. Hindi na nakakagulat ito. Alam nating disinformasyon ay pangunahing sandata ng Kremlin. Mas nababahala ang Ukraine dahil sa mga programang propaganda ng Russia sa mga sinakop nilang teritoryo. Simula pa ng unang buwan ng digmaan, nangyayari na yan. Noong Disyembre 2020, iniulat ng BBC Monitoring na pinilit ng Russia ang mga channel na iulat ang bersyon nila ng balita o gumawa ng sariling channel sa Zaporizhia at Kherson. Ginamit din ng Russia ang TRK Krim, isang regional state media company na itinatag ng Russia sa sinakop na Crimea upang gumawa ng mga programa na sa tingin nila ay angkop para sa mga tao sa iba pang sinakop na teritoryo. Noong Hunyo 2025, iniulat ng Kyiv Independent na inalis ng Russia ang mahigit 1,000 kagamitan para sa Ukrainian TV sa mga sinakop na teritoryo sa loob ng 1 linggo, para palitan ng mas maraming propaganda. Naglabas ang Russia ng mga TV package gaya ng Ruski Mir na may 20 state TV channel mula Kremlin, 11 entertainment channel at 10 regional channel sa mga nasakop na oblast ng Ukraine. Ipinapakita nito na hindi lang militar ng Ukraine ang target ng Russia. Pinupuntirya ni Putin ang pundasyong pangkultura ng bansa. Gamit ang telebisyon, sinusubukan ng Kremlin gawing Ruso ang mga sinakop na teritoryo sa pamamagitan ng pagbaha ng minanipulang impormasyon hanggang maniwala ang mga tao sa bersyon ng Russia. Kadalasan, umaasa ang pamamaraang ito sa satellite channel. Kahit anong abala tulad sa Dubna ay maaaring makasira sa mga pagsubok ng Kremlin na baguhin ang isip ng mga tao sa sinakop na teritoryo. Maaring ito ang pinakamalaking tagumpay ng Ukraine sa Dubna, higit pa sa aspetong militar ng pag-atake noong Hunyo 21. Alam na ng Ukraine na kaya nilang tamaan ang satellite hub, kaya malamang susubukan nila ulit. Sa mga susunod na pag-atake, maaari tayong makakita ng higit pa sa usok at mga hindi kumpirmadong ulat ng pinsala. Pwede nating makita ang pagbagsak ng propaganda network ng Russia sa Ukraine. Ilang buwan nang isinasagawa ng Ukraine ang isang mahusay na plano laban sa Crimea. Tuloy-tuloy na lumilipad ang mga drone na pang-atake para bombahin ang lohistika ng Russia papasok sa peninsula, habang ang long-range drones ay tumatama sa loob ng Crimea para sirain ang depensang itinayo ng Russia. Ang Crimea ay unti-unting inihihiwalay at iniiwang nakatiwangwang sa digmaan na dapat sanay sentro nito. Ngayon, naghanda ang Ukraine para sa isang malaking bagay. Alam ito ng Rusya. Ayon kay Putin, malapit na ang D-Day ng Ukraine na magiging bangungot para sa Rusya. Malaki ang operasyon ng paglapag. Wala nang tiwala si Putin na ligtas pa ang Crimea. Ngayon, ang kaya nalang gawin ng Russia
ay maghanda sa inaasahan nitong hindi na maiiwasan. Iyan ang punto. Habang lihim ang mga plano ng Ukraine para sa Crimea, makikita sa kilos ng Russia ang takot ni Putin sa posibleng mangyaring D-Day. Noong Hunyo 17, iniulat ng United 24 Media ang pahayag ni Dmytro Pletnyuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine. Ibinunyag niya na nagsimula ng palakasin ng Russia ang kanilang mga posisyon sa depensa sa mga baybayin sa loob ng sinakop na Crimea. Bakit? Takot si Putin na magsagawa ang Ukraine ng kontra-pananalakay para mabawi sa Russia ang sinakop na peninsula. Marahil sa pamamagitan ng paglapag mula sa dagat. Abang nag-uusap tayo, pinagtitibay na ng Russia ang mga mahihinang bahagi ng baybayin ng Crimea ayon kay Pletnyuk. Dagdag pa niya, tinitingnan ng Russia ang posibilidad ng paglapag bilang totoong banta na dapat harapin. Sa anumang kaso, itinuturing ito ng kalaban na isang tunay na banta. Pinalalakas ng mga Ruso ang mga mahihinang lugar sa Crimea dahil naniniwala silang posibleng paglapagan ito ayon kay Pletnyuk sa panayam sa Kyiv Independent. Ibinunyag din niya kung bakit takot ang Russia sa inaakala nitong paparating. Hindi basta na lang lumitaw ang paniniwala sa paglapag mula sa dagat. Sabi ni Pletnyuk, sinasanay ng hukbong dagat ng Ukraine ang sarili para sa ganitong operasyon. Tuloy-tuloy ang pagsasanay at ang mga espesyal na operasyon na isinasagawa ng Ukraine ay nagdulot ng takot sa mga Ruso habang nagpapatuloy ang paggamit ng mga drone ng Ukraine. Isang kampanya ito na layuning ihiwalay ang peninsula at marahil ay inilalatag na rin ang pundasyon para sa uri ng pag-atake na hindi kailanman inakala ni Putin na maaring mangyari noong sinimulan niya ang kanyang pananako. Nag-aalala ang Russia sa paparating na D-Day Part 2. Bakit sobrang takot ang Russia? Bukod sa pagsasanay ng mga Ukrainian, naniniwala ang mataas na pamunuan ng militar ng Russia na may malaking paparating sa Crimea dahil sa mga nangyari nitong mga buwan. Ginagawang isla ang peninsula habang walang tigil na operasyon ang Ukraine para ihiwalay ang Crimea mula sa lahat ng mga daanang logistikal na nagpapahintulot sa Russia na patuloy itong mapadalhan ng mga sundalo at kagamitang militar. Sabi ni Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, ang kanyang kampanya para ihiwalay ang Crimea mula sa mga sinakop na teritoryo at sa Kerch Bridge na nag-uugnay sa Russia ay ayon sa plano ng Ukraine. Ang paghiwalay na ito ay gagawing isla ang peninsulang kinuha ni Putin mula sa Ukraine noong 2014 at maaring magdulot ng di inaasang epekto sa mga Ruso ayon sa ulat ng Euromaidan Press na sinabi ni Fedorov sa panayam sa press channel ng Ukraine. Bagamat malabo ang pahayag ng Ministro ng Depensa ng Ukraine, babala pa rin ito sa Russia. Ibig sabihin ba ng babala na may paparating na amphibious assault? Hindi tiyak, pero alam nating naghahanda ang Ukraine ng mga hakbang para sa ganitong pag-atake. Sa nakaraang ilang linggo, ang bagong henerasyon ng mga middle strike drone ng Ukraine ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga network ng lohistika na sumusuporta sa Crimea. Ibinunyag ni Fedorov na naghanda ang Ukrainian Defense Ministry sa kampanyang ito sa pagkontrata ng 300% mas maraming middle strike drone sa unang 4 na buwan ng 2026 kaysa buong 2025. Pero yon kay President Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Mas mataas pa raw ito at umabot sa 500% ang pagtaas. Noong Mayo at Hunyo, tumaas ang bilang ng middle strike drones na nagdulot ng magagandang resulta sa Crimea. Simula katapusan ng Mayo, ginawang impyerno ng Ukraine ang mahalagang RR-200 at 80 highway na nag-uugnay sa Russia, Timog Ukraine at Crimea. Sabi ni Robert Brovdy, commander ng Ukraine para sa unmanned systems, bumaba ng 71% ang trapiko sa kalsadang yon mula nang magsimula ang pag-atake. Habang nawawalan ng halaga sa Russia ang RR-200 at 80, sinimulan ng Ukraine ang pag-atake sa mga tulay sa mga okupadong teritoryo na nag-uugnay sa peninsula. Ang pag-atake noong Hunyo 9 ay nagpatigil sa transportasyon sa tulay, kaya napilitan ang mga sasakyan gumamit ng mga alternatibong ruta sa Armyansk at Perakov. Ilang ulit na inatake ang tulay na nag-uugnay sa Hanichesk at Arabatspit sa Kherson, pati na rin ang Armyansk.
para putulin ang alternatibong ruta ng Russia. Isa sa mga pag-atake bago Hunyo 11 ay nagresulta sa pagkasira ng Ukraine sa 50 supply truck at fuel tanker na pinadala ng Russia dumaraan sa Armyansk papasok sa Crimea. Iyon ang punto. Ang pagputol ng mga kalsadang ito ay pumipigil sa pagpasok ng gasolina, pagkain, supply at sundalo sa Crimea. Hindi ito basta-basta. Bahagi ito ng planadong kampanya para putulin ng Crimea mula sa mga teritoryong nag-aalalay sa presensya ng Russia sa peninsula. Ayon sa United, 24 media, tuloy-tuloy ang pagkaantala ng supply line ng Russia sa Crimea dahil sa mga atake ng Ukraine. Parang layunin nilang gutumin ang mga Ruso roon. Pero paano kung may mas malalim pa dito? Paano kung bukod sa paghihiwalay, naghahanda rin ang Ukraine para sa amphibious landing na kinatatakutan ng Russia? Maaring yon ang dahilan ng mga depensa, pero nananatili pa rin ang mahirap na tanong kung paano magagawa ng Ukraine ang ganitong operasyon. Mamaya, pag-uusapan pa natin ang iba pang komento ni Platonchuk at ang plano ng Ukraine. Pero bago natin gawin yon, paalala lang na nanonood kayo ng The Military Show. Kung nag-e-enjoy kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para makapanood pa kayo ng iba pa na piece sa bus. Kaya, amphibious landing. Ano mangyayari kung subukan ng Ukraine ang D-Day sa Crimea? Nakita na natin ang unang pahiwatig ng plano ng Ukraine. Noong Agosto 2023, nagsagawa ang puwersa ng Ukraine ng espesyal na operasyon sa Crimean Peninsula. Kasama sa operasyon ang militar na intelihensya ng Ukraine na nagpadala ng maliit na grupo sa Crimea gamit ang sasakyang pantubig na lumapag malapit sa Myak at Olanivka. Nakipaglaban ang sundalong Ukraine, nagdulot ng hindi bababa sa 30 casualty sa mga Ruso at sumira ng 4 na mabilis na bangka bago umalis sa peninsula. Noon, mahalaga ang operasyon dahil ipinakita nitong kayang magpalapag ng sundalo ng Ukraine sa Crimea. Pero mayon, posible na itong gawing plano o gabay. Maliit lang ang operasyong ito. Pinapatunayan nitong kayang makapasok ng mga sundalo ng Ukraine sa Crimea sa gabi, magdulot ng casualty at agad umalis. Ang plano ay dahan-dahang magpadala ng sundalo ng palihim, kaya epektibong estratehiya ito. Malamang matatalo ng puwersang Ruso sa Crimea ang mga ganitong grupo kung magtatagal sila roon. Ang Crimean Peninsula ay may lawak na 26,500 kilometro kwadrado, kaya malawak itong saklawin. Mas mahigit 5 beses at kalahati itong mas malaki kaysa sa 4,700 na kilometro kwadrado ng Ukraine na iniulat ng BBC na ninakaw ng Russia mula sa Ukraine noong 2025 halimbawa. Mahirap tukuyin kung ilang sundalo ng Russia ang nasa Crimea dahil lumana ang huling pagtataya bago pa ang pananakop ni Putin. Noong Hulyo 2020 iniulat ng UKRI Inform na mayroong 32,500 sundalo ang Russia sa peninsula, kung saan 11,500 dito ay bumubuo ng puwersang panlupa. Maaring mas mataas o mas mababa na ngayon ang bilang dahil papel ng Crimea bilang lohistikal na sentro ng pagpapadala ng tropa sa sinakop na Ukraine. Gayunpaman, marami pa ring sundalo yon para sa maliliit na grupo na dumarating sa pamamagitan ng dagat upang harapin. Mas malaking operasyon ang kailangan para mapalaya ng Ukraine ang Crimea mula Russia. Hindi ibig sabihin na hindi gagamit ang Ukraine ng Small Special Operations Group gaya noong 2023. Ang mga grupong ito ay maaaring ipadala sa baybayin ng Crimea para sirain ang depensa at maghanda ng fortifikasyon para sa mas malalaking grupo. Pero hindi nila kayang sakupin ang Crimea ng mag-isa, ayon kay Platonchuk. Sabi niya, ang D-Day na paglapag sa Crimea ay dapat gawing bahagi ng mas malaki at komplikadong opensiba na layong palayain din ang malalaking bahagi ng mga sinakop na reyon sa timog na konektado sa Crimea. Nabanggit na natin ang D-Day ng ilang beses. Iyon ay dahil si Platonchuk mismo ang gumawa ng direktang paghahambing ng pinag-uusapan ang isang amphibious landing sa Crimea. Kaya marahil maaari nating tingnan ang D-Day para bigyan tayo ng ideya kung ano ang kailangang gawin ng Ukraine para maisakatuparan ang ganitong uri ng paglapag. Binanggit ni Platonchuk ang pagsalakay sa Omaha Beach bilang halimbawa ng depensang haharapin ng Ukraine. Kailangang iwasan ng Ukraine ang mga mina sa tubig, baybayin, at mga depensang panlupa tulad ng barbed wire at trinsera na nagpapabagal sa mga sundalo. Patuloy binabaril ng mga pugad ng machine gun at bunker ang mga sundalo ng Ukraine. Ang pag-atake ng Ukraine mula sa dagat
ay nagpapakitang mahina sila sa depensa sa himpapawid. Kaya madaling makapagbibigay ng suporta ang Russia mula sa air. Kung babalik tayo sa Omaha Beach, ayon sa National World War II Museum, humigit kumulang 160,000 na tropang Allied ang lumahok sa D-Day landings at 34,000 Amerikano ang lumapag sa Omaha. Ang buong operasyon ay nagdulot sa mga Allied ng mahigit 10,000 at 300 na kaswalti, kung saan 2,400 dito ay naranasan sa Omaha Beach. Narito ang mahalagang detalye. Gumamit ang Allied ng 7,000 barko, kabilang ang 4,000 landing craft at 12,000 eroplano para suportahan ang D-Day landings. Kung kamukha ng dati ang pagsalakay sa Crimea, may problema ang Ukraine. Halos wala ng Navy ang Ukraine na may pagmamalaki. Ayon sa Global Firepower na nagraranggo ng 145 militar sa buong mundo gamit ang isang espesyal na index na sumusuri sa lahat mula sa manpower hanggang sa mga available na kagamitan, ganyan ang kanilang sinasabi. Ang Navy ng Ukraine ay binubuo ng 169 na barko at karamihan dito ay mga patrol vessel lamang. Ayon sa parehong ulat, may 347 aerial assets lang ang Ukraine, kaya hindi nila magagaya ang air support noong D-Day kung mag-amphibious invasion sila sa Crimea. Ibig sabihin, hindi na pwede ang ideyang yon, tama ba? Hindi ibig sabihin na ganun na rin na yon. Malayo na ang 2,026 sa 1,944, kaya may pagkakataon ng Ukraine na gawin ang kanilang paglapag sa ibang paraan kumpara sa Omaha Beach. Unang-una, kailangan talagang makapagpasok ang Ukraine ng mga sundalo sa mismong lugar. Sinasabi mismo ni Platonchak na imposibleng mapalaya ang Crimea kung hindi makakarating ang mga sundalo sa peninsula at mapanatili sila roon. Ang D-Day ang pinakamalaking amphibious landing na naganap na hindi lang Omaha Beach ang kasama, kundi marami pang ibang lugar. Nilusob ng mga alyado ang 5 magkaibang dalampasigan habang sinusubukan nilang gumawa ng tuloy-tuloy na ruta mula sa dagat papasok sa loob ng France. Hindi kailangan ng Ukraine gawin yon. At ang sinusubukan nilang bawiin ay peninsula na mas maliit sa France. Pabor ito sa Ukraine. Kung tama ang ulat na may 32,500 sundalong Russian sa Crimea, dagdag benepisyo ito para sa Ukraine. Ibig sabihin, hindi kailangan ng Ukraine ng kasing laking puwersa gaya noong D-Day. Bukod dito, ang estratehiya ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea ay nagpapahirap sa supply ng mga sundalo roon at mahihirapan ng Russia magpadala ng reserba kung umatake ang Ukraine. Gayunpaman, ang pinakamalaking sandata ng Ukraine para sa ganitong uri ng paglapag ay yaong mga hindi nangangailangan ng mga sundalo para patakbuhin ang mga ito. Mga drone. Binabago nila ang takbo ng laban. Sa D-Day ng Ukraine, posibleng libu-libong drone ang gagamitin bilang suporta sa halip na mga eroplano. Isipin mo ang tuloy-tuloy na alon ng mga drone na panggitnang atake na tumatama sa mga bunker at mga pwesto ng machine gun. Mga hybrid na Flamingo missile drone na sumasalpok sa depensa. Nauuna ito sa mga sundalong Ukranyano na lumalapag at sumusubok sumulong. Maaring magpadala ang Ukraine ng sunod-sunod na drone para sirain ang depensa ng Russia bago lumapag ang mga sundalo sa dalampasigan. Mayroon ding mga drone ang Ukraine para gawin ito. Ayon sa New York Times, nasa punto na ngayon ang Ukraine na kaya nitong maglunsad ng humigit kumulang 5,000 medium at long range na mga drone bawat buwan. Makakatulong ng malaki ang pagtuon ng lakas putok sa mga depensa ng Russia sa baybayin ng Crimea para suportahan ang paglapag. Kung pag-uusapan ang isang amphibious landing, totoo na wala sa Ukraine ang dami ng mga landing vessel na kailangan para magawa ang isang bagay na katulad ng Omaha Beach. Pero ang meron sila ay mga maritime drone. At ang mga drone na yon ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa paglulunsad ng mga kamikaze na pag-atake laban sa anumang barkong pandigma na susubukang gamitin ng Russia para pigilan ang pag-atake ng Ukraine. Pwede rin silang gamitin para alisin ang mga naval mine ng Russia na magpapadali sa pagdaan ng mga patrol boat at landing vessel ng Ukraine para maghatid ng tropa sa Crimea. Matagal nang pinauunlad ng Ukraine ang teknolohiyang ito.
Ang Toloka underwater drone na gawa sa Ukraine ay pwedeng gamitin para alisin ang Russian mines o ituro ang kamikaze drone sa tamang direksyon. Nakapag-develop ang Ukraine ng Sea Trident drone na may 1,000 kilong warhead kayang palubugin ang malalaking barko o wasakin ang infrastruktura sa baybayin. Ayon sa RBC Ukraine, ang nakikikita natin dito ay magiging ibang-iba ang bersyon ng Ukraine ng D-Day kumpara sa nangyari noong 1944. Maaring magawa ng Ukraine na maghanda para sa pagpapalapag ng mga sundalo sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone para sirain ang mga coastal defense ng Russia bago pa man makalapag ang mga sundalo sa dalampasigan. Siyempre, hindi kayang gawin ng mga drone ang lahat ng trabaho. Kapag mas nasisira pa sila, lalo na kung mahiwalay ang Crimea, mas hihina ang depensa ng Russia laban sa paglapag na hindi maisasagawa sa kasinlaking antas ng operasyon sa Omaha Beach. Maaring gamit ang mga drone. Maaring maging sapat ang maliliit na paglapag noong 2023 para makapagtatag ang Ukraine ng tuloy-tuloy na linya papasok sa Crimea. Sa kabila ng sinabi ko, aminado akong ito ay isang optimistikong pananaw kung paano maaring magsagawa ang Ukraine ng isang amphibious assault laban sa Crimea. Isang hamon ng operasyong ito at hindi dapat baliwalain. Sabi ni Rand, may 750 kilometro ng baybayin ang Crimea na kayang palakasin ng Rusya. Bagamat maraming oportunidad ang malawak na baybayin ng Crimea para magdala ng sundalo, mahirap itong bantayan dahil limitado ang landing ships at lakas ng himpapawid ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na susubukan ng Ukraine na pagsamay ng isang amphibious assault at isang pag-atake sa lupa. Ngunit ito rin ay isang paraan na puno ng panganib. Sabi ni Rand, ang Crimea ay nakakonekta sa mainland Ukraine sa pamamagitan ng isang makitid na guhit ng lupa na ilang kilometro lang ang lapad at malamang na mahigpit na pinatibay ng Russia. Maaring pag-isipan ng Ukraine ang dalawang prontang atake, lalo na kung itutuloy ang kampanya laban sa Crimea. Oo, mapaminsala ang paraang yon at posibleng mawalan ng libu-libong sundalo ang Ukraine. Kung di makapagdala ng supply ang Russia sa Crimea, magiging labanan ito ng pag-ubos ng lakas na maaaring mapanalunan ng Ukraine. Dahil tataas ang produksyon ng drone sa Ukraine ng 7 milyon kada taon sa 2026, pwedeng gamitin ang estratehiyang drone para sa baybayin ng Crimea at sa maliit na bahaging dadaanan ng tropang panlupa ng Ukraine papasok ng Crimea. Mukhang mapapalayas na ng Ukraine ang Russia mula sa Kimbas Spit, isang maliit na lupa sa Mykolaiv Oblast na nakausli sa Black Sea, kanluran ng Crimea. Nang makuha ng Russia ang bahagi niyon, ginamit nila ang lupa para maglunsad ng mga drone papasok sa Ukraine. Kung mabawi ng Ukraine ang Kimbas Spit, posible ring mangyari ito sa Crimea na magpapahina pa sa depensa ng Russia doon. Gayunpaman, hindi maikakaila ang isang simpleng katotohanan. Ang isang amphibious assault o pinagsamang amphibious at ground assault laban sa Crimea ay maglalagay ng libu-libong tropang Ukrainian sa linya ng putukan ng Russia. Kakailanganin ng Ukraine na magpokus sa pagsalakay na posibleng magpahina sa ibang bahagi gaya ng Donbas at tinatarget ni Putin sa opensiba ng Russia na yung Tagsibol at Tag-init. Hindi namin sinasabing imposibleng bawiin ng Ukraine ang Crimea sa kinatatakutang paraan ng Russia. Maaring hindi ito matalino, lalo na kung may ibang estratehiya ang Ukraine. Maaring gamitin ang kampanya ng pag-iisa bilang paghahanda sa amphibious landing o blockade sa Crimea. Matindi nang binugbog ng Ukraine ang Black Sea Fleet, kaya napilitan itong umatras mula sa base nito sa Crimea. At ang mga pag-atake sa mga pangunahing daanan ng supply ay nagpuputol ng gasolina at mga supply hanggang sa punto na nakikita na natin ang kakulangan ng pareho sa mismong peninsula. Ginawang parang isla ng Ukraine ang Crimea, sabi ni Fedorov, at napapaligiran ito ng digmaan. Marahil ang pinakamainam na estratehiya ay ipagpatuloy lang ang ginagawa nila. Patuloy na binobomba ang Crimea at mga karatig na rehiyon mula sa malayo na ang layunin ay gawing impyerno ang buhay ng mga Russian na sumakop doon para naisin nilang umalis. Ang sapilitang pangpapaatras sa kalaban ay maaring pinakamabisang paraan ng Ukraine at ito rin ang iniisip nila. Malamang hindi pa sinisira ng Ukraine ang tulay ng Kerch na nag-uugnay sa Crimea at Russia
para may daan ng pagtakas ang mga sundalo at mamamayan ng Russia mula Crimea. Kahit anong piliin ng Ukraine, halatang nag-aalala ang Russia. Hindi nito palalakasin ang depensa sa baybayin kung hindi inisip na posible ang amphibious assault. Para sa Ukraine, may panganib pa rin ang ganitong pag-atake, kahit mabawasan ito gamit ang mga drone. Baka kailangan lang ng Ukraine na hintayin, mapagod ang Russia, panatilihing hiwalay ang Crimea, gawing mahirap itong kontrolin, at maghintay ng tamang panahon para bawiin ito sa parang tagumpay ng militar. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung ano ang susunod na gagawin ng Ukraine. Sa ngayon, masayang patuloy na paiikutin ng Ukraine ang Russia sa pagdududa at pag-aalala sa Crimea. Sa halos 18 buwan mula simula ng 2025 hanggang Hunyo 2026, masasabi ng digmaan sa Ukraine ay pabor pa rin sa Russia. Oh, mabagal ito. At sa kahit anong linggo, karamihan sa mga balita na maririnig mo ay may nakuha silang baryo dito at may nakuha silang linya ng puno doon. Sa kabila ng bumagal na pagkuha ng teritoryo ng Russia bawat linggo, napagsama-sama pa rin ang mga buwan ng mabagal na pag-usad. Ang maliliit na tagumpay ay pinagsasama, kaya unti-unting kumikurba ang linya sa mapa. Ganyan ang digmaan. Umatake ang Russia, nagbuwis ng dugo ang Ukraine para pabagalin ito at unti-unting gumalaw ang harapan pakanluran. Pagkatapos, may nangyari noong Marso 2026. Biglang huminto ang netong pag-abante at hindi lang sa paraan sobrang bagal na gaya ng nakita na natin dati, kundi nagsimula pa nga itong bumaliktad. Patuloy ang abante ng Russia sa ilang lugar, ngunit mas marami ang nabawi ng Ukraine. Iba-iba ang kwento ng mga numero depende sa mapang pinagkakatiwalaan mo. Mula sa ilang dosenang kilometro kwadrado na pabor sa Ukraine noong Marso, naging mahigit 100 kilometro noong Abril at lalo pang lumaki noong Mayo. Sa puntong halos, ang pinag-uusapan na lang natin ay kung gaano kalaki ang naibabalik ng Ukraine. Ang una ay halata, ang mismong militar. Ang tinatalakay natin dito ay tao, makina, gasolina, bala at pisikal na kakayahang magpadala ng hukbo sa harapan. Ang pangalawa ay hindi halata pero mahalaga rin. Nauubusan na ang Kremlin ng kapanipaniwalang kwento. Sa 18 buwan, bawat kabiguan ay may paliwanag. Patuloy pa rin ang digmaan at bagamat hindi umabot sa inaasahan ng ekonomiya ng Rusya, lumalago pa rin ito sa technical na bahagi at nasusuportahan ng labanan kahit may mabibigat na parusa. Sa halos buong 2025 iginiit ng Rusya na patuloy na natatalo ang Ukraine kahit nakakaunti lang ang kanilang mga nakukuhang tagumpay at kinakailangan nilang ubusin ang kanilang mga reserba. Ang pinapanood natin sa 2026 ay ang sandali kung kailan sabay na nagpapakita ng kahinaan ang mga material na reserba at ang propaganda. Naubos ang laman ng tangke at gayon din ang dahilan kung bakit ito walang laman. Mahalagang tandaan na lahat ng datos para sa unang bahagi ng 2026 ay mula sa iba't ibang sources at maaring pabor sa Ukraine. Hindi nagkakasundo ang mga pampublikong taga-subaybay sa laki ng datos at sa pinakamakikitid na pagbasa, halos hindi sila magkasundo sa direksyon. Pero ang paraan ng Russia ay itulak palabas at agad magpadala ng dagdag tropa para pagtibayin ang posisyon nila. Kung mas mabilis na babawi ng Ukraine ang mga lugar kaysa sakayan palakasin ng Russia, ibig sabihin, pumapalya ang opensiba ng Russia sa sarili nitong pamantayan. Hindi mahalaga kung paano tinutukoy ng Russian media ang kontroladong teritoryo. Hindi natupad ng opensiba ang layunin at ang panig na dapat nagtatanggol ang nagdidikta ng bilis ng laban. Sa Marso, pwede mo pang sabihing panapanahon lang yon. Pagdating mo sa datos ng Mayo, wala nang sesay ang kwento tungkol sa panahon at doon mismo tayo magsisimula. Unang salikang panahon, maaring mapanganib ang kalumigmigan, ulan, nyebe at tunaw na yelo sa mabibigat na sasakyan. Kahit digmaan gamit ang drone at maliliit na grupo, mahalaga pa rin ang armored na sasakyan at lahat kabilang ang drone operator. Kailangan pa ring masuplian. Mas malamig at basa ang nakaraang taglamig kaysa dati, kaya mas maraming nyebe. Pagsapit ng Marso, natunaw ang nyebe at nagdulot ng matinding putik, dahilan para lumambot ang mga kalsada sa Ukraine at Russia, kaya napatigil ang opensiba. Pinagbintangan ng Russia ang panahon at sinabing walang nagkamaling desisyon. Lumambot lang daw ang lupa, kahit na Russia ang nagtakda ng bilis ng paglusob noong nakaraang taon. Pero dapat nating tingnan ang mga hindi pagkakatugma. Sabi ng teoryang putik, nakapirmi ang linya ng labanan at hindi na sumusulong ang Ukraine.
Kung ito lang ang buong kwento, aasahan mong parehong naipit sa pwesto ang dalawang hukbo at pareho nilang minumura ang panahon. Parehong may dekadang pagsasanay ang dalawang bansa sa ganitong lupain dahil magkatulad ang klima sa Ukraine at timog kanlurang Russia. Totoo, may epekto ang panahon at nakakatulong ito sa pagbagal ng Russia, ngunit ito rin ang unang halimbawa ng paulit-ulit na pattern. May maginhawang paliwanag pabor sa Kremlin kung bakit huminto ang Russia pero hindi nito nasasagot kung bakit nawawalan na ngayon ng teritoryo ang Russia. Ang pangalawang salik ay ang linya ng mga puno. Madalas, isa ito sa pinakamagandang tanawin dito. Walang hanggang gintong bukirin sa ilalim ng malawak na bughaw na langit. Ito ang naging inspirasyon sa watawat ng Ukraine at nagpapakita ng papel ng bansa bilang pangunahing tagagawa at tagaluwas ng trigo at butil. Pero tingnan mo ang mga gilid ng mga bukirin na yon at makikita mo ang mga hanay ng mga puno. Ang technical na tawag dito ay windbreak. Mahalaga ang mga ito dahil kung wala, matatangay ng hangin ng lupa at hihinto ang Ukraine sa pagiging kamalig ng Europa. Ang mga windbreak na yon ay nagsisilbing taguan ng mga sumusugod na infantry mula sa mga drones sa itaas. Sa kabilang banda, ang programang pangangalaga ng lupa mula 1,900 at 30 ay nakatulong sa mga grupong sumasalakay ng Russia na makalusot ng hindi napapansin. Pero kahit noong 2024 nagsimulang gumamit ng apoy ang Ukraine, nilagyan nila ng pansamantalang flamethrower ang mga drone para sunugin ang mga windbreak at ilantad ang mga posisyon ng Russia. Kahit hindi tiyak kung gaano kalaki ang pagtatangkang alisin ng Ukraine ang mga panangga sa 2026, maaaring sapat ito para mabawasan ang isa sa kakaunting bentahe ng Russia kapag lumilipat sila sa mataong lugar. Hindi pa rin maintindihan dito kung bakit natigil ang mga Ruso. Ang sinunog na linya ng puno ay pumipigil sa pag-usad ng mga sundalong Ruso. Pero nagpapahirap din sa Ukraine na sumulong dahil nakakatulong ang panangga sa magkabilang panig. Ito ang nagtutulak sa atin sa ikatlong salik kung saan bumilis talaga ang mga pangyayari. Konektibidad sa internet at Starlink. Ginagamit na ngayon ng tropang Ruso ang smuggled at nakumpiskang Starlink terminals para sa frontline communications. Ang parehong satellite internet na nagkonekta sa Ukraine mula 2022. Hindi dapat magkaroon ng mga ito ang Russia dahil hindi nagbebenta ang SpaceX doon. Pero noong Pebrero 2026 nagbago na ito. Pagkatapos ng pag-uusap ni Elon Musk at Defense Minister ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov, agad kumilos ang SpaceX para ihinto ang hindi otorisadong pag-access ng Russia. Nagbigay ang Ukraine ng whitelist para sa sarili nitong mga terminal, kaya nawala ng koneksyon ang iba sa mga sinakop na lugar. Nag-post si Musk na epektibo ang mga hakbang laban sa hindi otorisadong paggamit ng Russia at nagtanong kung kailangan pa ng dagdag na aksyon. Agad itong nagkaroon ng epekto. Dito tumindi ang usapin ng propaganda. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, halos biglang tumigil ang mga pag-atake. Ayon sa sentro para sa pagsusuri ng patakarang Europeo, maaaring pabagsakin ito ang buong komunikasyon militar ng Russia. Iniyulat ng Pentagon na nabawi ng Ukraine ang halos 400 kilometro kwadrado matapos ma-deactivate ang mga terminal na unang tagumpay ng Kiev mula 2023. Ihambing mo yan sa opisyal na pahayag ng Kremlin na matagal nang iginiit na hindi ginamit o na-access ng mga sundalong Ruso ang Starlink. Hindi naging kapani-paniwala ang pahayag na yon. Nang biglang namatay ang mga terminal at tumigil ang pag-atake, hindi na yon mapanindigan. Hindi mo pwedeng sabay sabihing hindi umaasa ang iyong hukbo sa isang bagay tapos halatang matigil kapag nawala ito. Mas masama pa ang kwentong pampagtatake para sa Moscow kaysa sa orihinal na problema. Tugon ng Russia ang sariling satellite network na Resvet na ibig sabihin ay bukang liwayway. Ayon sa mga ulat, magiging komersyal ito sa 2027 pero may problema sa matematika. Ayon sa mga analyst, kailangan ng hindi bababa sa 250 satellite ang ganitong konstelasyon para maging maaasahang network. Sa Hunyo 2026 may 16 satellite na ang Rasvet sa orbit, isa dito nawala at atrasado na ang programa sa schedule nito. Ang SpaceX kung ikukumpara ay nagpapatakbo ng mahigit 10,000 satellite. Ang sinabi ng Kremlin na darating na ang kapalit ay nagbigay lang ng deadline na 2027 kaya mas tatagal pa ang mga problema sa command at control ng mga tropa sa unahan. Hanggang 2027 at kahit yon ay isang optimistikong pagtataya pa nga. Ang ika-4 na salik ay dumating kasabay ng isang dobleng dagok na nakagugulat gawa rin ng Russia sa sarili, Telegram. Nang mamatay ang mga Starlink terminal, agad kumilos ang taga-sensura ng internet ng Kremlin, ang Roskomnadzor, para limitahan ang paggana ng Telegram. Isa itong desisyong pampulitika, hindi militar. Sa Telegram nagbabahagi ng mga hinaing ang mga Ruso, dito kumakalat ang kawalang kasiyahan at maging ang mga nagpoprotesta ay maaaring mag-organisa rito.
Ang paghihigpit ay isang paraan ng Estado upang kontrolin ang kwento sa pamamagitan ng pagkontrol sa plataporma. Mayroon lang isang maliit na problema dahil pati ang mga tropang Ruso ay ginagamit din ang Telegram para sa kanilang koordinasyon. Kaya nang mawala ng internet ang sumasalakay na hukbo, nawala rin ang platapormang gamit ng mga sundalo sa komunikasyon. Sa halip, itinulak ng Russia ang alternatibo nilang suportado ng gobyerno na MAX. Kahit na unang itinulak noong huling taginit 2025, nabigyan agad ng babala ang app sa 2026 dahil sa malalang issue sa seguridad. Dahil dito, binago ng gobyerno ang desisyon at muling inirekomenda ang Telegram sa mga tropa sa unahan. Noong Hunyo 2026, hindi pa rin nagkakasundo kung anong app ang gagamitin ng mga tropa sa komunikasyon. Samantala, hindi gumagana ang Starlink at wala pang handang ipalit. Dito nagsisimulang magtagpo ang pagkapagod ng mga tropa at ang naratibo. Hindi na sila magkahiwalay, kundi nagsisimula ng magpalakas sa isa't isa. Habang lumalala ang labanan, lalong nadidismaya ang mga karaniwang Ruso. Habang lumalakas ang pagkadismaya, mas pinalalakas ng Kremlin ang higpit sa mga platapormang doon kumakalat ang pagkadismayang iyon. Ngunit ang paghihigpit sa mga platapormang iyon ay nagpapahina sa komunikasyon ng hukbo, lalong nagpapalala sa sitwasyon sa labanan at nagdudulot ng mas matinding pagkadismaya. Ang ikalimang salik ay dito nagiging mas interesante ang mga bagay dahil may mas malalim na dahilan kaysa magandang kapalaran. Mga pag-atake sa Riles. Kailangan muna nating lumayo sandali sa usapan tungkol sa harapan. Ang teorya kung paano matalo ang Russia ay nakatuon sa linya ng supply, hindi sa trinsera. Hindi mahalaga ang nangyayari sa harapan kung walang gasolina, bala at pagkain ng mga tropa. Ang tagumpay ng Russia sa harapan ay nagpapahirap sa supply dahil kailangang dalhin pa ang mga probisyon sa mas malayong unahan. Kaya gutumin lang ang hukbo at hayaang bumagsak ang harapan. Sa kasaysayan, limitado ang kakayahan ng Ukraine sa estratehiyang ito. Ang pagpapalabas ng mapanirang lakas sa likod ng linya ay karaniwang pribilehiyo ng mga makapangyarihang bansa, hindi ng sinasalakay na bansa. Nakagawa ang Ukraine ng ilang malalalim na atake sa 4 na taon, pero mga hiwa-hiwalay lang ito at hindi tuloy-tuloy na kampanya. Maaring hindi na ito totoo ngayon, at yan ang kwento rito. Biglang tumaas nitong mga buwan ng pag-atake sa Riles, Junction at sentro ng logistika. Hindi malinaw kung paano ito nagawa ng Ukraine. Ang tanging sagot ay mga drone, pero marami pang hindi alam ukol dito. Isang kapani-paniwalang hula ay nawala ng Ukraine ang kalamangan ng Russia sa fiber optic drones, ang uri ng drone na hindi kayang i-jam at ginagabayan ng wire na siyang nagbigay sa Russia ng dominasyon sa malalim na gray zone, at ang pagbawi sa kalamangan na iyon ay nagbigay daan sa mga sistema ng Ukraine na umabot ng mas malayo sa mga teritoryong hawak ng Russia. Kahit anong modelo at kahit may bagong lumalabas linggo-linggo, nahanap ng Ukraine ang paraan para magdulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa likod ng linya at nagiging ramdam na ito sa harapan. Mahalaga rin ito at hindi madaling maitago ng Kremlin dahil ang naputol na linya ng tren ay halatang halata kapag wala nang dumadaang tren. Ang ika-6 na salik ay natural na paglawak ng luhikang iyon na nagdudulot ng mas malayong pag-atake sa base ng industriyang militar ng Rusya. Laging hadlang dito ang armas na malayo sa harapan, nasa matibay na gusali at protektado ng air defense. Kailangan mo ng bagay na kayang lumipad ng malayo, magdala ng kargamento at ligtas sa biyahe. Dalawang pagbabago ang nangyari. Una, humina ang depensa sa himpapawid ng Russia buong taon. Pangalawa, nakagawa ang Ukraine ng ibon na kayang lumipad ng malayo para wasakin ang mga ito. Ang ibon ay ang Flamingo o FP-FP5 ng kumpanyang Ukrainian na Firepoint na tinawag dahil sa flamingo pink na kulay ng una nitong modelo. Ayon sa ulat, hindi ito binagong drone. Isa itong mabigat na cruise missile na sinasabing may dala na humigit kumulang 1,100 at 50 kilo na warhead na kayang umabot ng halos 3,000 kilometro. Halos 10 beses itong mas malakas kaysa sa mga long-range drone at mini-cruise missile na pinagkakasya ang gamitin ng Ukraine na karaniwang may dalang ilang 10 kilo lang. Kumpirma daw mga pag-atake ng Flamingo ay kinabibilangan na ng mga target tulad ng Votkinsk Machine Building Plant at mga pangunahing arsenal na pagmamayari ng pangunahing direktorato ng missile at artilyerya ng Rusya. Ito ang mga matibay at malalalim na pabrika at timbakan na hindi tinamaan nung nakaraang taon. Mahirap tukuyin ang eksaktong pinsala at epekto sa produksyon ng Rusya. Sa pagkakataong ito, pumabor sa Kremlin ang propaganda. Hindi nagdudulot ng malaking pagsabog ang tinamaan na pabrika, kaya walang video ang ipopost ng mga kapitbahay, kaya mas mahirap tasahin ang pinsala sa labanan. Kung gusto mo pang malaman tungkol sa drone ng Ukraine gaya ng FP-FP5, mag-subscribe ka sa Military Show.
Araw-araw kaming nagpo-post ng video tungkol sa bagong kaganapan at drone models ng Ukraine. Ngunit ang Factor 7 ay madalas magdulot ng apoy at gulo. Pinag-uusapan natin ang industriya ng langis ng Rusya, lalo na ang pag-export na mas pumapabor sa Ukraine ang sitwasyon. Paalala, ito ang pinakamalaking gastusing digmaan ng Estado ng Rusya mula bumagsak ang Soviet Union. Mula 2022 hanggang 2026, palaging may record-breaking na budget sa militar ang Rusya, umaabot sa 40% ng lahat ng gastusin ng gobyerno at iyon ay para pa lang sa mga pampublikong inamin na pondo. Kung mawalan ng kita at kakayahang magpasweldo at gumawa ng bala ang Rusya, posible nitong isuko ang digmaan ng hindi direktang natatalo. Ang mga pag-atake sa oil refinery, export port at shadow fleet tanker ay direktang tumatama sa kita. Dahil mahina depensa sa impapawid ng Rusya, ilang buwan ng epektibo ang kampanyang ito at lalo pang lumalala para sa Moscow. Noong Abril 2026, 21 beses, inatake ng Ukraine ang infrastruktura ng langis ng Rusya dahilan ng pagbagsak na produksyon ng mga refinery sa pinakamababa mula Disyembre 2009. Pinakamababang antas ito sa 16 na taon dahil sa mga drone, kaya gumawa ng propaganda ang makinarya tungkol dito. Dahil bumaba ang produksyon ng gasolina, itinigil ng Moscow ang paglalathala ng datos noong 2024. Wala na ang datos, wala na ring kwento. Maliban kung napakalaki ng pagbagsak, naitala pa rin ito ng Rostat Index dahil bumaba ng higit 1% ang produksyon ng produktong langis kumpara noong nakaraang taon sa isang buwan. Pagkatapos nito, sinimula ng export ban. Ipinagbawal ng Russia ang pag-export ng gasolina jet fuel daw para protektahan ng lokal na supply. Basahin mo ng mabuti. Ang pagbabawal sa export para siguruhing may gasolina ang mamamayan ay tahimik na paggamin sa kakulangan na itinatanggi ng opisyal na pahayag. Karaniwan, hindi mo minamadali ang mga bagay na marami ka at kaya mong gawin. Ang pagbagsak ng langis ay konektado sa ikawalong salik dahil pera ang bumibili ng tao. Dahil sa nabawasang kita, napilitan ng Kremlin na bawasan ang pagre-recruit na mahalaga sa magiging resulta ng digmaan. Batay sa datos mula sa Finance Ministry ng Russia at mga regional budget, bumaba ng halos 20% ang pagre-recruit ng sundalo sa unang kwarto ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na nasa 70,000 bagong kontratang sundalo. Pero ayon sa mga opisyal ng Russia, kabilang na ang Defense Minister, ipinahayag nila sa publiko na mas mabilis kaysa sa plano ang takbo ng pagre-recruit. Kasabay nito, tahimik na tinaasan ng mga rehiyon sa Russia ang sign-on bonus sa pinakamataas na antas, umaabot sa average na 1.5 milyong rubles o $21,000. Kung nauna talaga ang pagre-recruit sa plano, di mo na kailangang lagi magtaas ng halaga. Ang bonus ang totoong di sinasabi ng press release. Habang iba ang opisyal na kwento, kabaligtaran naman ang insentibo sa ilalim nito. Ihambing mo ito sa mga pagkalugi, kailangan nating mag-ingat dahil karamihan ng bilang ng nasawi ay galing sa Ukrainian at kaalyado nilang pinagkukunan, kaya dapat itong ituring na pahayag at hindi kumpirmadong katotohanan. Ayon sa ulat, sa mahigit 1,300,000 kaswalti, pagsapit ng unang bahagi ng 2026, mas mabilis mawala ng sundalo ang Russia kaysa sa bilis nitong mag-recruit. Para sa Pebrero, 2026 tinatayang nasa 40,000 sundalo ang nawala, habang ang na-recruit ay tinatayang nasa 35,000 lamang. Ito ay 12.5% na kakulangan na mas mataas kaysa sa dapat ituring na kayang panatilihin ng isang bansang nagsasabing sila ang nananalo sa digmaan. Kahit hindi isama ang eksaktong bilang, mas kailangan ng sumasalakay na hukbo ng mas maraming tao kaysa sa nagtatanggol. At kung titingnan ang bilang ng mga sundalo, nagsimula talaga ang Rusya na may 170,000 na ipinadalang tropa sa Ukraine. Sa 2025 ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nasa 600,000 tropa ang ipinadala ng Rusya. At kahit dito, may malaking pagkakaiba dahil sinabi ni Zelensky na may 880,000 na ipinadalang tropa ang Ukraine. Kaya kahit sa simula ng 2025, nawalan na ng kalamangan sa bilang ng sundalo ang Rusya, hindi pa kabilang ang technological na agwat at access. Noong 2025, mas marami ang nawalang tropa ng Rusya kaysa sa kanilang na-recruit. Karamihan sa mga pagtataya ay nagsasabing 415,000 ang nawalang tropa kumpara sa 409,000 target sa pagre-recruit. Kahit maliit ang pagkawala, pinapakita nitong hindi totoong lumalakas ang tropa ng Rusya laban sa Ukraine o nananalo sa digmaan. At ang pinakakahanga-hangang tagumpay ng Ukraine ay mas madaling ipaliwanag sa pamamagitan ng tunay na kontrol sa himpapawid, kabilang ang pagiging dominante sa drone, mga pag-ataking malalim sa likuran ng kalaban, at pagbagsak ng komunikasyon.
Mas mainam ito para sa Ukraine dahil 4 na taon ang sinasabi ng Kremlin na walang dapat ipag-alala at di mararamdaman ng mga Ruso ang epekto ng espesyal na operasyong militar. Kung nakamit ng Ukraine ang bahagyang pangingibabaw sa himpapawid habang mas marami silang puwersa, ibig sabihin ay nabibigo ang Rusa sa dalawang aspeto. Saan ito patutungo ngayon? Bagamat 220 kilometro kwadrado lang ang nabawi ng Ukraine nitong Mayo, mahalaga pa rin ang sukat at konteksto nito. Noong Setyembre 2022 sa kontraopensiba sa Kharkiv, nabawi ng Ukraine ang halos 6,000 kilometro kwadrado sa loob ng ilang linggo. Maging ang kontraopensiba noong taginit ng 2023 na ngayon itinuturing na kabiguan nakabawi ng 300 at 77 squared kilometer noong Hunyo at 200 at 57 squared kilometer noong Hulyo bago bumagsak sa wala pang 2 kabiguameter squared pagdating ng Setyembre. Ang resulta ng opensiba para sa Ukraine ay oras. Unang benepisyo, kung mabawi ng Russia ang inisyatiba, mas mahihirapan sila ngayon kaysa dati. May mas banayad at kawili-wiling benepisyo pa. Ang matibay na depensa ay parang insurance policy na nagbabago ng asal. Dahil dito, nagkakaroon ng lakas ng loob ang Ukraine na magsagawa ng opensiba kahit may panganib na pumalpak ang atake. Isa ito sa mga tahimik na dahilan ng kabiguan ng opensiba noong 2023. Hindi naglakas loob ang Kiev dahil kulang sa panangga kung sakaling mabigo. Isa pang epekto na dapat isaalang-alang ay ang negosasyon. Maaring paliitin ng tagumpay ng Ukraine ang agwat sa usapan na dahilan ng tuloy-tuloy na digmaan. Hindi magagawa ng Russia ang kinin ang natitirang Donbas kung wala silang totoong paraan na makuha ito gamit ang lakas militar. Dahil dito, malabong basta payagan ng Ukraine na ibigay ang Donbas at hayaan ng Russia na muling magtipon ng lakas at ipagpatuloy ang labanan pagkalipas ng ilang taon. Ganap na kontrolado ng Russia ang Luhansk. Iyan ang malaking pahayag ng Ministry ng Depensa ng Russia noong Abril 1 na iginiit na nawala na sa Ukraine ang isang mahalagang reyon. Pero hindi ganun kakontrolado ng Russia ang Luhansk, gaya ng kanilang inaakala. Sa ngayon, may kakaibang nangyayari sa reyon dahil pakiramdam ng mga puwersa ng Russia ay parang nabubuhay sila sa totoong buhay na pelikulang Terminator. Hindi na hawak ng Russia ang kalangitan sa Luhansk. Ukraine na ang may kontrol. Ang makinang bakal ang pumapatay sa puwersa ni Putin sa Luhansk. At malapit nang magbago ang kapalaran ng Ukraine sa rehiyon. Maraming masasabi ang ikatlong Army Corps ng Ukraine sa pahayag ng Russia na kontrolado nila ang Luhansk. Gamit ang Telegram, itinanggi ng Corps ang pahayag ng Russia at ibinunyag ang operasyon na nagpapakita ng kahinaan ng kontrol ng Russia sa Luhansk. Bilang sagot sa pahayag ng kalaban sa pagkakabihag ng Luhansk, naglunsad kami ng operasyon para kontrolin ang rutang logistika sa Luhansk at silangang Slobozhansk. Ayon sa Corps, ang Luhansk, Starobilske, Alchansk, Bryanka at Kadiivka ay kontrolado na ng UAV ng ikatlong Army Corps. Malaki ito dahil kahit maraming tropa ang Russia, kulang pa rin ang depensa sa himpapawid para mapigilan ang mga drone ng Ukraine na makapaminsala sa Luhansk at teritoryo ng Russia. Iyan ang may kontrol. Kapag bukas ang himpapawid, dumarating ang Terminator. Natakot ang mga sundalong Russian dahil alam nilang ilusyon lang ang protection nila, lalo na sa paulit-ulit na pag-atake ng ikatlong Army Corps. Ipinapakita ng operasyon kung paano nasasaktan ng Ukraine ang Russia sa Luhansk na nagbabadya ng mas malaking problema para kay Putin. Sa ngayon, kontrolado ng Ukraine ang kalangitan ng Luhansk. Pero sa likod ng isyung ito ay ang mas malaking usapin ng paghahanda ng Ukraine para sa mga kontra-atake sa lupa na maaaring magresulta sa pagkawala ng teritoryo ng Russia, pati na rin ng kontrol sa himpapawid sa mahalagang reyon ng Donbas. Nandyan na lahat ng palatandaan na may malaking mangyayari. At ipapalalanag namin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito sa loob ng ilang minuto. Pero una, narito muna ang mismong operasyon. Ibinunyag ng Kyiv Post noong Mayo 31 na nagsagawa ang 3rd Army Corps ng mabilisang operasyon na madaling nalampasan ang karamihan sa depensa ng Russia sa Luhansk. Hindi naging problema ang tradisyonal na depensa sa himpapawid. Kaunti na lang ang natira at hindi nila kayang pigilan ang mga drone ng Ukraine. Ang regional na electronic warfare o saklaw ng EW na nilikha ng Russia sa Luhansk
ay hindi rin nagawa ng marami para pigilan ang mga drone ng Ukraine dahil madali lang itong nalampasan. Iyan ay nagsasabi sa atin ng dalawang bagay. Hindi sapat ang lawak ng electronic warfare ng Russia para kay Putin at alam ng Ukraine ang lokasyon ng kanilang EW equipment sa reyon. Paglampas sa depensa ng Russia, nagsimula ang mga drone ng Ukraine ng serye ng tumpak na atake na sumira sa mga kagamitang militar ng Russia. Na-neutralize ang mga armored vehicle sa loob ng Luhansk. Ibig sabihin ay hindi na ito magagamit para suportahan ang mga pag-atake ng Russia papasok pa sa reyon ng Donbas. Nawasak ng drone ng Ukraine ang mga ammo depot, kaya kinapos ng bala at ng pasabog ang Russian forces para sa kanilang pag-atake. Hindi handa ang mga puwersang yon sa depensa ng Ukraine dahil sa mga hindi nakikitang lumilipad na Terminator. Sa loob ng Luhansk, ang mga tauhan ni Putin ay takot na takot lumaban sa isang nakamamatay at nakakatakot na banta na papalapit sa kanila sa buong reyon. Ganap ang kontrol ng Ukraine sa himpapawid ng Luhansk, kaya nagamit ito ng 3rd Army Corps sa pag-atake sa teritoryo ng Russia. Gamit ang Luhansk bilang ruta, tumagos ang mga drone ng Corps sa Russia at tinamaan ang Izberina border checkpoint. Ang checkpoint na yon ay hindi lang basta daanan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Mahalaga itong ugat ng lohistika na nagdadala ng bala, tropa at armor mula Russia papunta sa mga frontline sa Donbas sa pamamagitan ng Luhansk. Ito marahil ang tunay na kwento ng pagkawala ng kontrol ng Russia sa himpapawid ng Luhansk. Kasabay nito ang pagkawala rin ng lohistika. At kapag walang lohistika, ang mga mananakop sa lupa, parehong sa Luhansk at sa mas malawak na rehiyon ng Donbas, ay mas lantad at mas mahina kaysa dati. Pinanggunahan ng isang sundalong may mas malalim na koneksyon sa Luhansk ang buong operasyon kaysa sa alinmang puwersang Ruso sa reyon. Si Alexander Ivantsev, kilala bilang Skid, na ang ibig sabihin ay silangan, ay isang komander ng platoon mula Luhansk. Gayon din, ayon sa Kiev Post, ang Skid unit niya ay kabilang sa elite ng 3rd Army Corps. Lumaban si Ivantsev mula ng salakayin ng Russia. Isa sa mga pinakamatapang niyang ginawa ay ang Helicopter Air Garrison Operation, kung saan nag-deploy siya gamit ang chopper papunta sa Azovstal Steel Plant sa Mariupol upang palakasin ang depensa. Matindi siyang lumaban, tumakas kung kailangan, at nilakbay ang okupadong teritoryo para makabalik sa mga Ukrainian. Opisyal ng bayani ng Ukraine si Skid matapos niyang makatanggap ng titulo dahil sa nagawa niya sa Mariupol. Dahil sa nangyari sa Luhansk, tingin namin dapat gumawa ang Ukraine ng bagong superhero title na bagay sa kay Skid. Kahanga-hanga ang ginawa ng 3rd Army Corps sa Luhansk at mahalaga ang operasyon. Ngunit ang talagang nakakakilabot ay ang drone footage ng Corps habang naglalakbay sila roon. Ibinahagi sa Telegram post ng Corps ang larawan na nagpapakitang parang ghost town na ang lungsod ng Luhansk, lalo na sa depensa ng mga Ruso. Matatag pa rin ang lungsod. Lumipad ang drone ng Ukraine sa mga pangunahing palatandaan ng Luhansk, gaya ng Main Avenue, malaking hotel sa downtown at isang sirko. Wala ang mga clown ng Russia na dapat nagpapaputok sa drone ng Ukraine. Sa katunayan, wala talagang kahit anong uri ng depensa sa himpapawid na nagpapaputok. Dumaan ang drone ng Ukraine sa pangunahing tulay na tumatawid sa Ilog Luhanka at natanaw pa nito ang magandang tanawin ng Ferris wheel sa May Isa Park habang ginagawa ito. Walang kahit ano mula sa Rusya. Lunilipad ito sa Radianska Street, kung saan naroon ang gusali ng panrehiyong administrasyon. Gusto ng Rusya protektahan ng gusali, pero walang putok ng air defense. Laging makikikita ang mga palatandaan, Luhansk Hotel, at minahan ng karbon. Wala rito ang mga sundalong Ruso o air defense na pumipigil sana sa pag-atake ng Ukraine. Madali lang para sa mga drone ng Ukraine. Parang tumigil na lang sa operasyon ng mga Ruso at nagtago na lang sila. Sa wakas, lumitaw na sa paningin ang target ng drone ng Ukraine, isang sasakyang militar ng Russia na may mga sakay na tila walang kamalay-malay sa drone ng Ukraine bago pa maging huli ang lahat. Sumugod ang drone, tinamaan ang sasakyan, at paulit-ulit na nangyayari ito sa Luhansk
at maging sa loob ng Russia. Hindi talaga dapat posible ang ganitong operasyon. Dapat napigilan ng depensa sa himpapawid ng Russia sa Luhansk ang mga drone ng Ukraine. Hindi nila nagawa. Dapat sana'y nailigaw ng EW ang mga drone na yon. Nabigo ang EW. Ipinapakita nito na sinakop ng Russia ang Luhansk, pero wala silang kontrol sa himpapawid. Kaya problema ito para kay Putin. Umaasa siya sa mabagal na kampanyang panlupa ng Russia para umusad sa Ukraine, at ang kampanyang panlupang yun naman ay nakasalalay sa maayos na lohistika sa mga sinakop na teritoryo. Kapag pumalya ang lohistika, gaya sa Luhansk, nabibigo ang pag-atake ng Russia at humihina ang mga puwersa ni Putin. Kontrol? Anong kontrol? Mas mahina na ngayon ang Luhansk kaysa dati sa digmaan, at halata ang mga palatandaang may malaking inihahanda. Ngayon, ginagamit ng Ukraine ang pagkawala ng kontrol ng Russia sa himpapawid ng Luhansk para atakihin ang lohistika. Ngunit, nakita na natin ito dati. Ito ang gitnang kampanya ng pag-atake ng Ukraine. Kadalasan mula himpapawid na uuwi sa kontra-atake sa lupa. Ito ang mga paksang tinatalakay natin sa palabas militar. Marami pang ganitong balita. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel kung gusto mong marinig ang mga balita tungkol sa digmaan sa Ukraine na hindi sinasabi ng mainstream media. Kaya kontrolado ng Ukraine ang himpapawid ng Luhansk. Sabi ng ilan, mas simboliko kaysa malinaw na ebidensya ng kontrol ng Ukraine sa himpapawid ng Luhansk ang mga pahayag ng 3rd Army Corps. Maraming masasabi tungkol sa simbolikong aspeto ng mga bagay. Ang propaganda ni Putin ay nagpapakitang ganap ng kontrolado ng Russia ang Luhansk at hindi na kayang makuha ng Ukraine ang rehiyon. Laging kinokontra ng 3rd Army Corps at ng kanilang mga drone ang ideyang iyon. At pinatunayan nila ito sa kanilang pag-atake noong huling bahagi ng Mayo. May higit pa rito. Kitang-kita sa drone strike footage na kulang ang depensa ng Russia. Hindi ito simbolismo. Paghahanda ito para sa pagpapalawak ng mid-range na kampanyang nadala ng malaking benepisyo sa Ukraine noong 2026. Pag-usugsapan natin sandali ang kampanyang yon. Bago 2026 limitado ang Ukraine sa pag-atake sa likod ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. May rocket at missile system ito, tulad ng air-launched Hammer missiles at ATACMS, na kayang tamaan ang mga posisyon ng Russia. Pero pagdating sa mga drone, karamihan sa mga meron ang Ukraine sa kanilang arsenal ay mga FPV drone na nakalaan para sa front lines at mga long-range drone na ginagamit para tamaan mismo ang Russia. Noong 2026, nagsimula ang bagong yugto ng digmaan sa Ukraine. Unang beses mula sa pag-atake ni Putin, may tuloy-tuloy ng supply ang Ukraine ng medium-range drone na abot hanggang 200 kilometro mula frontline nang hindi mahal ang gastos. Malaking pagbabago ito para sa Ukraine at labis ikinagulat ni Putin ang mga nangyari. Kasama sa bagong drone arsenal ng Ukraine ang Hornet na kayang bumiyahe ng 200 kilometer at maghatid ng kargang 5 kilo sa halagang $5,000. Epektibo ito sa gastos at sapat ang lakas ng apoy para masira ang logistical na asset ng Russia. Ito ang bagong problema ni Putin. Tumaas bigla ang medium-range attacks ng Ukraine dahil sa paglitaw ng ganitong mga drone. Noong Abril, dumoble ang medium-range na pag-atake ng Ukraine sa Russia kumpara Marso at 4 na beses na mas marami kaysa Pebrero. Hindi yun aksidente, kampanya ito. Ito ay kampanyang may malinaw na layunin. Putulin ng Ukraine ang lohistika ng Russia sa mga okupadong lugar. Sinusuportahan ng bagong programa ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang kampanya. Tinawag na Logistics Lockdown, maglalaan ng programa ng mahigit $110 milyong para suportahan ang mga unit ng Ukraine na tumatama sa mismong mga uri ng target na tinamaan ng 3rd Army Corps sa Luhansk. Isa itong sistema ng insentibo. Kung mas marami kang mapapatumba ng mga sasakyan at depensa sa himpapawid, makakakuha ka ng mga kailangan mo para talagang masaktan ng Russia sa mga lugar na akala ni Putin ay ligtas ang kanyang mga sundalo. Hindi dapat baliwalain ang takot na dulot ng kampanyang ito sa mga sundalong Russian. Ilang buwan nang inisip ng puwersa ni Putin sa Luhansk na ligtas sila
maliban sa paminsan-minsang missile attack na sumisira sa ilusyon nila. Ngayon, hindi na nila iniisip na ligtas sila. Pinakita ng Ukraine na kaya nilang magpalipad ng drone sa Luhansk, senyales sa mga sundalong Russian na wala na silang proteksyon. Hindi na sila ligtas. Ang tunay na problema ay ang kampanya ng Ukraine sa medium range ay sumusuporta sa opensibang panlupa na bumabawi ng teritoryo mula sa Russia sa pinakamalaking lawak na naitala. Sa isang ulat noong Mayo 25, sinabi ng Institute for the Study of War o ISW na binago ng bagong estratehiya ng Ukraine ang posisyonal na katangian ng digmaan sa unang pagkakataon mula noong 2023. Nakikita natin ang epekto. Halos hindi na nakakakuha ng bagong teritoryo ang mga Ruso bawat buwan. Ang Ukraine naman, sa kabilang banda, ay lumilika ng mga kondisyon na kailangan para sa limitadong mekanisadong manyobra at kontra-atake sa tactical na antas na nakabatay sa mga medium range na pag-atake na kanilang isinasagawa. Ang tagumpay ng Ukraine sa pagpigil sa pag-usad ng mga Ruso at pagbawi ng ilang teritoryo sa ilang bahagi ng linya, kasabay ng limitadong pagbabalik ng mga elemento ng tactical na mekanisadong paggalaw ng Ukraine, ay maaaring magmarka ng simula ng bagong yugto ng digmaan. Ayon sa ISW, iyon ang bagong yugtong dapat ikabahala ni Putin sa Luhansk. Pagkatapos ng lahat, nakita na natin ang Ukraine na matagumpay na nagsagawa ng maraming kontra-atake na sinusuportahan ng kanilang kampanya ng gitnang pag-atake. Sabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky, 570 kilometro kwadrado ng teritoryo ang nabawi ng Ukraine mula Russia simula 2026. Karamihan sa paglaya ay nangyayari sa timog at timog-silangang Ukraine. Gayunpaman, nakita nating nagsimulang umusad ang Ukraine sa Donbas. Noong Mayo, 19 na paulat na nakalusob ng 3 kilometro ang puwersa ng Ukraine sa Pokrovsk, isang rehiyong inaangkin ng Russia. May mga pagkakatulad sa kung ano ang nakita natin kamakailan sa Luhansk sa iba't ibang lugar. Una, inaatake ng Ukraine ang malapit na likuran, gaya ng napatunayan nilang kaya nilang gawin sa Luhansk. Ang kawalan ng sapat na depensa sa himpapawid sa Luhansk ang dahilan dyan, na yung kaya ng tamaan ng Ukraine ang rehiyong iyon gamit ang drone, may mga oportunidad. Nagkakaroon ng kahinaan sa depensa ng Russia sa Luhansk dahil napuputol ang mga pangunahing supply. Ang kontrol sa himpapawid ay maaring magdulot ng mabilis na kontra-atake laban sa mahina ng depensa ng Russia na posibleng magresulta sa paglaya ng mga teritoryo ng Ukraine sa Luhansk. Paulit-ulit na natin nakita ang pattern na ito ngayong 2026 at posibleng mangyari rin sa Luhansk na magdadala ng problema kay Putin sa Donbas na tatalakayin pa natin. Kung babalikan natin ang simbolikong aspeto ng mga naabot ng Ukraine sa Luhansk, hindi lang ang mga tropang Ruso sa lupa ang nagsisimulang makaramdam na para silang itinapon sa gitna ng isang pelikulang Terminator. Takot din ng mga military blogger ng Rusya sa ginagawa ng Ukraine at naguulat sila tungkol sa Luhansk. Iniulat ng ISW na kinukumpirma ng mga military blogger nagsasagawa ang Ukraine ng medium-range attacks sa Luhansk. Ang pagtagos nila sa air defenses ay nagpapahiwatig na may daan na ang kanilang mga drone papunta sa mga reyon ng Rusya gaya ng Rostov. Ang mga pag-atake sa Donetsk at Luhansk ay nagdudulot din ng kakulangan sa supply ng gasolina at bala na nag-aambag sa paghina ng depensa sa harapan na kinakailangan para maisagawa ng Ukraine ang kanilang mga nakatuong kontra-atake sa lupa. Hindi man tina-target ng mga pag-atake ang Luhansk, nagkakaproblema ang Donetsk dahil kontrolado ng Ukraine ang himpapawid ng Luhansk, na daanan ng mga kagamitan para sa mga sundalo sa harapan. Hindi lubos na kontrolado ng Russia ang Luhansk, gaya ng sinasabi nila. At lumalabas na rin ito sa mga post ng Russian military blogger. Ibig sabihin, nagsisimula ng mabasag ang propaganda ni Putin. Dito tayo nauwi sa isa pang issue dahil sa pag-atake ng Ukraine sa Luhansk. Mabilis na nawawala ang kalamangan ni Putin sa peace talks. Hindi lang para kumbinsihin ang mga Ruso ang malalaking pahayag ng Russia ukol sa pagkontrol sa Luhansk at mga lungsod gaya ng Pokrovsk. Natagumpay ang kanilang espesyal na operasyong militar. Gumagawa ang Russia ng ganitong mga pahayag dahil gusto nitong mag-iwan ng impresyon na parang nilulusob ng Russia ang Ukraine at wala nang magagawa ang militar ng Ukraine
para pigilan ang pagkawala ng reyon ng Donbas. Ano ang epekto sa kwento ni Putin kung kontrolado ng Ukraine ang impapawid sa Luhansk? Walang mabuting maidudulot yon, sigurado yan. Habang napatutunayang mali ang sabi ni Putin na ubos na ang lakas ng Ukraine at bumabagal ang kilos ng Russia, paliit na ng paliit ang tsansang makuha ng Russia ang kasunduang magbibigay sa kanila ng Donbas mula sa Ukraine. Alam yan ng Ukraine. Ayon sa bagong tinig ng Ukraine noong Mayo 29, nais ng Ukraine na makipag-usap sa Russia sa antas ng mga lider dahil bumagal ang peace talks na pinangungunahan ng US. Sabi ni Andriy Sybiha, kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, umabot na sa limitasyon ang pagiging epektibo ng US-led na format ng pag-uusap. Ngayon ang tamang oras para maghain ang Ukraine ng makabuluhang panukala direkta sa Russia. Ang mga panukalang ito ay magsisimula sa pagtatapos ng labanan sa linya ng kontak, kasunod ang mas malawak na negosasyon para sa kapayapaan. Maaring mapilitan ang Russia na tanggapin ang bagong negosasyon na ito. Ang digmaan sa Ukraine ay nasa mahalagang yugto at hindi na pabor sa Russia. Mas pinaigting ng Ukraine ang paggamit ng drone at tinatamaan na ang mga target na dating hindi abot. May mga pag-usad sa frontline at ang estratehiyang ginagamit ng Ukraine sa gitnang bahagi ay tila naghahanda ng daan para sa mga pag-abante na maaaring umabot hanggang Luhansk. Wala rito ang sang-ayon sa plano ni Putin. Nagbigay ng deadline ang leader ng Russia hanggang Setyembre para mabagsak ang Donbas, ayon sa ulat ng militar na intelihensya ng Ukraine noong Abril. Mukhang mataas ang target na yon noong panahong yon. Habang lumilipad ang mga drone ng Ukraine sa Luhansk nang walang laban mula Russia, nagmumukhang katawa-tawa ito. Ang isyu kung sino ang may kontrol sa Donbas, ang pangunahing hadlang sa kasalukuyang negosasyon para sa kapayapaan. Bago mag-operasyon ang 3rd Army Corps, kontrolado ng Russia ang Luhansk at napaniwala ang mga importanteng tao, pero hindi na ito sapat para kay Putin na yon. Ang kalanghitan sa Luhansk ay kontrolado ng Ukraine. Lalong lumalakas ang pag-atake ng Ukraine sa mga sinakop na teritoryo at higit pa roon. Kung umaasa pa si Putin na may matitira pang kahit katiting na dignidad paglabas niya sa digmaan, dapat siyang magpasya ngayon na simulan ang negosasyon. Kung hindi niya gagawin, may advantage ang Ukraine na gamitin ang kontrol sa himpapawid sa Luhansk para makinabang sa lupa sa Donbas. May mga tagumpay na nakakamit sa mga lugar na inaakalang bumagsak na, at ang Pokrovsk ang perpektong halimbawa. Nabanggit na natin, nakapasok ng 3 kilometro ang Ukraine sa lungsod na sinasabing hawak ng Russia. Bakit mahalaga ito? At ano ang ibig sabihin para sa kampanya ng Russia sa Donbas? Malalaman mo ang mga sagot sa mga tanong na yan at marami pang iba sa panonood ng aming video na tumatalakay kung paano natapos ng Ukraine ang matinding paglusob nito sa mga linya ng Pokrovsk. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka para makita pa ang iba pa naming pagsusuri tungkol sa tunay na nangyayari sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood!